walang hanggang kaligayahan na parang silangang dagat, at mahabang buhay na parang timog na bundok. Tatay, naway mabuhay ka ng 10,000 taon at ang iyong mga pagpapala ay umabot sa langit. Ang pinturang Spring River Moonlit Night na ito ay nagpapakita ng aming taos-pusong hangarin. Ito ang obra maestra ng pintor na pantas na si Gu Qianqiu. Isang tunay na koleksyon na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso. Ako'y isang simpleng tao lamang, hindi tulad ng kuya. Ilang daang gintong bara lang ito. Para kay tatay, walang hanggang kayamanan. At walang katapusang buhay. Ang yaman ng pamilya Lo ay nagsasalita para sa sarili. Kuya ikatlo, nasaan ang regalo mo? Matandang Ginoo, ang aming pamilya ay nag-aalok ng 6 grains na premium na alak. Narinig ko ang mga bulong-bulungan na mas mahusay ito kaysa sa 5 grains. Nagbayad ako ng malaking halaga sa pamamagitan ng mga koneksyon para makuha ito para sa iyo. Paano mo ako pinahiya sa peking alak na yan? Bakit ko pinakasalan ang ganyang basura? Matandang Ginoo, ako, hindi ko alam na peke yan. Maawa po kayo, Matandang Ginoo. Kung gusto mo ang kapatawaran ng aming pamilya, waiter, dalhin mo ang laso ng baboy. Pagsasayahin natin ito. Pagkatapos, inumin mo lahat. Bawat patak, tumahol ka na parang aso, at baka panatilihin ka ng aming pamilya bilang aming asong gala. Inumin mo. Inumin mo. Iinumin ko. Iinumin ko. Tatay, anong ginagawa mo? Tatay. Xiao Chen. Ang anak ng talunan, nandito na ang maliit na linta. Siguro napagod na sa pamamalimaw sa kalsada, bumalik para muling mamuhay ng libre, para maging alipin namin. Lu Chen, 10 taon na mula nang umalis ka, bakit ka bumalik ngayon? Anong pakana mo? Nandito lang ako para bigyan si Lolo ng regalo sa kaarawan niya. May pera ka para sa regalo? Nagpaplano kang mandaya. Tulad ng walang kwenta mong tatay, nagdala ka na naman ng peking alak bilang handog sa kaarawan. Chen, huwag mong ipahiya ang sarili mo para lang iligtas ang aking dangal. Umalis ka na ngayon. Ito, iinumin ko ito. Tatay. Maaaring mahirap at mahina tayo, pero lalaki tayo, hindi ba natin kayang panatilihin ang ating dangal? Ang asong nabubuhay sa kasal ay walang kailangan ng dangal. Huwag muna kayong tumawa. Ang pamangkin ko, na namalumos ng maraming taon, baka may tunay na kayamanan para sa patriarka. Ano, ipakita mo ang regalo mo. Tingnan natin ang kamanghamanghang ito. Isang 10,000 taong gulang na ginseng para sa walang hanggang kalusugan at mahabang buhay. Sinaunang ginseng, mukhang tuyong labanos. Pekeng alak mula sa tatay na talunan. Pekeng ginseng mula sa anak na talunan. Tunay na magkadugo ng mga talunan. Ang mga pulubing ito, umaasa ng tunay na regalo. So ang sawa na ako sa mga mukha ninyo. Lumayas kayo. Patriarka, kasalanan ko ito. Huwag mong sisihin si Chen. Anong walang pusong pamilya Lu? Dapat pinakain ko na lang ang ginseng ko sa totoong aso. Nagpapakatigas pa rin kung may katotohanan. Ang ginseng na yan, magiging aso mo ako, tahol, tulad ng isang poodle. Ang kaarawan ni Lolo Lu, ang saya. Handaan sa kaarawan ni Matandang Lu. Ang saya ng pagdiriwang na ito. Hari ng halaman Chen, naglaan ka ng oras mula sa iyong abalang schedule para dumalo sa aking handaan sa kaarawan. Ang hamak na bulwagang ito ay mas nagliliwanag ngayon. Nandito pa ang hari ng halaman ng Dragon City. Talagang kahanga-hanga ang impluensya ni Matandang Lu. Pinupuri mo ako. Ito ay tanda lamang ng aking paggalang. 100 taong gulang na ugat ng ginseng. Napakabuti mo, Boss Chen. 30 milyong piso lang. Hindi na kailangang banggitin. Pakinggan mo ito, boss. Ang 100 taong gulang na ginseng ay 30 milyong piso. Kung gayon, ang 10,000 taong gulang na ginseng ay magiging isang kayamanan na walang katumbas. Hindi bababa sa 100 milyong piso. Isang kayamanan na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Sinasabi ng aking pamangkin na mayroon siyang 10,000 taong gulang na ginseng. Naniniwala ka ba rito, Boss Chen? Impossible. Naririnig mo ba ito? Nagpapanggap ka pa rin? Nakakahiya ka. Umalis ka sa paningin ko. Teka lang, hayaan nating si Boss Chen suriin ito na sinasabing milagrosong ginseng. Anong maluwalhating pagpapahiya sa sarili? Maling lugar ang pinagpapakitaan mo ng drama, bata. Ako, si Chen Xiangrong, ay alam ang bawat halaman. Nakakita na ako ng tunay na 1,000 taong gulang na ginseng. Hindi mo ako maloloko. Pakinggan natin ang hatol ni Boss Chen. Ano, Ginoong Chen? Ito ba ay isa lamang? Pekeng tuyong labanos. Hindi ka panipaniwala. Ang ugat na ito ay isang 10,000 taong gulang na ginseng. Boss Chen, nagkakamali ka ba? Impossible. Hindi ako nagkakamali. Tatanggapin ko ang ginseng mo. Sabihin mo ang presyo. Walang halaga ang pera.
Gusto ko lang makita ang isang tao na umasta na parang aso. Ikaw, mahal kong apo, kung may kakayahan ka pala, bakit hindi mo sinabi kanina? Ang tiyuhin mo ay padalos-dalos lang. Huwag mo nang dibdibin. Naniniwala ako na ang isang pangako ay hindi na mababawi. Ang paglabag sa salita ay ginagawang mas masahol pa sa hayop ang isang tao. Ikaw, dahil napakabait ng aking apo, tatanggapin ko ang handog na ito. Panganay na anak, tanggapin mo ang regalo. Babawiin ko ang ginseng ngayon. Pamangkin, ang tiyuhin mo, ay nagsalita lang ng masyadong masakit, huwag mo nang isipin yon. Kung ayaw ng isang tao na umasta na parang aso o uminom ng dumi, ay akin ang ginseng na ito. Xiao Chen, bihira ka nang umuwi. Paano mo naman G na ganito ang tiyuhin mo? Xiao Chen, tama ang nanay mo. Dapat magpatawad tayo kung kaya. Wala kang kwentang manugang. Kailan ka pa nagkaroon ng boses? Dito sa pamilya lo. Kung ang tatay ko ay hindi karapat-dapat magsalita, paano naman ang isang mapagkunwaring aso na karapat-dapat tumahol? Karapat-dapat ka ba? Ikaw, huwag mong isipin na dahil nagnakaw ka ng 10,000 taong ginseng, ay espesyal ka na. Wala kang kwenta sa harap ko. Pangalawang kapatid. Tatay, nandito na ang ginseng. Hindi ito mawawala. Xiao Chen, ibigay mo ang ginseng ngayon. At kalilimutan na natin ang nangyari. Magpapanggap ako na walang nangyari ngayon. Ikaw, mas gugustuhin mo pa. Tumanggi sa inuman at tanggapin ang parusa. Kunin niyo ang ginseng na yan ng sapilitan. Napakagandang prinsipyo ng pamilya. Sino ang mangangahas na hawakan siya? Direktor Lin, bakit ka nandito? Lukon, sumusobra ka na. Anong kasalanan ang nagawa ko para magalit ka? Insultuhan ang tagapagtaguyod ng pamilya Li. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tagapagtaguyod, Presidente Lin, niloko ka ba ng batang ito? Ang anak ng walang kwentang live-in husband. Paano kanya may iligtas? Tama, masyado ka pang bata, Presidente Lee, para makilala ang kasamaan ng tao. Ano? Tinuturuan ba ako ng pamilya? Hindi kami mangangahas. Paumanhin sa pagkahuli, Ginoong Lu, mayroon pa ba kayong ibang kahilingan? Ang mga kondisyon ko ay nananatili. Gusto kong makita ang isang tao na umarte na parang aso at uminom ng dumi. Sumusobra ka na. Ikaw mismo ang bubulihin ko. Gawin ang sinabi ni Ginoong Lu. Bilasin nyo. Aba, Ginoong Lee, nasiyahan ka na ba? Nakakatugon ba ito sa iyong pag-aproba, Ginoong Lu? Tama na. Ibibigay mo ba ang 10,000 taong ginseng? Walang pag-arte ng aso, walang halaman. Ang pag-arte ng aso ay hindi rin garantiya. Walang hiya, itinatakwil ng pamilya lo. Ang ganyang walang utang na loob na salbaha. Lumayas ka. Alamin nyo ito, hindi ako itinataboy ngayon, kundi tinatanggihan ko kayong mga walang pusong aso. At ang walang hiyang pamilyang ito, hindi ko kailanman gustong manatili. Ang isang pamilyang napakalamig ang puso, ay hindi karapat-dapat panatilihin. Sa loob ng 24 na oras, gusto kong malugi. Ang pamilya Lu. Kunin nyo na ang Buddha ngayon. Xiao Chen, kakabalik mo pa lang. Inawi mo na agad ang matandang amo. Paano na kami ng tatay mo ngayon? Tingnan mo, ang pathetic mo. Nandito naman si Xiao Chen, mag-relax ka lang. Xiao Chen, yang 1,000 taong ginseng, pwede mo bang ibigay sa akin? Ma, tuyong labanos lang yan, pangluloko lang, nagpapanggap lang yang Herbal King. Masyado kang naging malapit. Sa mga miyembro ng pamilya Lu, may mga bagay na dapat itago sa kanya. Kung iiwan natin ang pamilya lo ng ganito, Xiao Chen, kung gagawin natin to, magiging pulubi tayo. Tito at tita, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa tirahan ninyo. Sumama kayo sa akin. Ginoong Lu, ito ang pinakamagandang tirahan sa Dragon City. Hoy ikaw, aling villa dito ang pinakamahal? Ituro mo, bakit ka pa nagtatanong? Hindi mo naman yan kayang bilhin. Ano nang nagpapaisip sa'yo na hindi namin yan kayang bilhin? Pagkapasok mo pa lang, amoy mahirap ka na. Nakakabingi. Baby, tama na. Tama na. Umalis kayo, mga magsasaka. Sweetheart, itong bagong Panlong Bay Estate. Pumili ka ng kahit anong mansyon na gusto mo. Bibilhin ko para sa'yo. Kuya Feng, itong mga bahay sa bawat isa ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Binatang Ginoong Li, isang karangalan. Nauna kami dito. Sino ba kayong mga pulubi? Si Binatang Ginoong Li ay ang elite na binata ng Dragon City. Kung sasayangin ko ang oras ko sa inyong mga basura, imbes na pagsilbihan siya, hindi yan mapapatawad. Hindi ba ito si Lu Chen? Hindi ba si Lu Chen yan? Kuya Feng, kaibigan mo ba yan? Imposible. Bilang si Young Master Lee, hindi ako magkakaroon ng ganyang kasabi na kaibigan. Tama ang hinala ko. Tingnan mo ang suot niya. Iisipin mong, nag-a-apply siya bilang janitor. Makinig ka, mahal. Kaklase ko siya noong elementarya. Ang tatay niya ay literal na janitor. Hindi lang janitor. Nagpakasal pa siya sa pamilya.
Kaya si Lu Chen, sinusundan ng yapak ng tatay niya. Isara mo ang marumi mong bibig, o pagsisisihan mo yan. Hayaan mo na. Miss Lin, huwag kang bumaba sa antas nila. Tara na. Huwag kang magmadali, kung wala kang tirahan, may daan-daan akong bilya. Pumili ka ng isa na ipapahiram ko sa'yo. Hindi pwede yan. Kung hahayaan mong tumira ang isang pulubi doon, mamalasin ang ari-arian. Tama, young master. Tinatawanan niya ang alok mo. Gusto niyang bilhin ang 3.8 bilyong pisong Dragon Man. Dragon Manor, ikaw na talunan, ang taas ng pangarap mo. Libre lang naman ang pagyayabang dahil nagpapanggap ka lang. Lakihan mo na. Wala lang ang Dragon Manor. Laruan lang yan. Madali lang akong makakabili ng Panlong Bay. Para kay Mr. Lu. Parang pagpitik lang ng daliri. Bagay na bagay kayong dalawa, isang walang kwentang duwag, at isang baliw. Sino ka sa tingin mo? Akala mo ikaw si Lin Wanqing, ang tagapagmana ng Lin? Paano mo nasabing hindi siya? Kung siya si Miss Lin, ako ang tatay niya. Ikaw, Ikaw na maruming babae. Naglakas loob kang saktan ang asawa. Papatayin kita. sino ang gumagawa ng gulo dito? Manager, sila po ang dalawa. Hindi lang sila tumangging umalis, kundi sinaktan pa si Young Master Lee. Sakto ang dating mo, manager. Young Master Lee. Ang basurang ito, naglakas loob na saktan kaming dalawa. Kung hindi ito maayos ngayon, pagsisisihan mo ito. Huwag kang mag-alala, Young Master Lee. Paano ninyo nagawang suwayin si Young Master Lee? Hinahamon ninyo ang buong Dragon Rise Group. Lumuhod kayo at humingi ng tawad sa kanila ngayon o harapin ng kahihinatnan. Hindi sapat ang pagluhod lang. Sampalin niyo rin ang sarili niyo ng 100 beses. Sila ang naunang mang-insulto sa amin. Ang mga insulto niya ay karangalan para sa inyo. Ang pagsuway kay Young Master Lee ay humihingi ng kamatayan. Lumuhod na kayo ngayon. Mukhang hindi ko sila tinamaan ng sapat. Ayaw ninyo ng mabuting pakikitungo, kaya parusa ang matatanggap ninyo. Hindi kayo luluhod, paluluhurin ko kayo sa ayaw at sa gusto ninyo. Security. Hindi ba't sinabi mong bibilhin mo ang buong Dragon Bay? Tingnan natin kung magagawa mo yan ngayon. Kaya pala si Young Master Lee ay galit na galit. Ang dalawang walang kwentang basurang ito. Ang lalaki ng bibig. Gusto mong bilhin ang Dragon Bay ko? Mahigit 100 bilyong piso yan. 100 bilyong piso lang. Ipakita mo kung paano mo bibilhin. Ang lahat ng hindi nabentang ari-arian sa Dragon Bay ng cash agad. Nagsisimula na akong humanga talaga sa kanyang nakakabaliw na alindog. Paano kung totoo pala ang card na ito? Kung talagang may ganoong kalaking pera ang account niya, puputulin ko ang ulo ko para sa kanyang arinola. Kung hindi mo i-swipe, paano natin malalaman na hindi ito gumagana? Tingnan natin kung gaano pa katagal. Kayong dalawa ay makapagpapatuloy sa pagpapanggap na ito. 1 0, 2 0, 3 0, 4 na 0, 5 0, ika-6 at 6 na 0, 7 0. Tingnan mo ang kaawa-awa mong mukha. Ilang 10 milyong piso lang yan. Bakit ka nagpapanik? Totoo o peke? Tingnan nyo kayong lahat, mga probinsyano. Sa pinakamarami, mayroon lang. Ilang bilyong piso sa account. Young Master Lee, ang card niya ay may 7 trilyong piso. 7 trilyong piso. Imposible. Feng, ayos ka lang. Feng, ayos ka lang ba? Ikaw. Sino ka ba talaga? Aling VIP guest? Ang sumusuporta sa Dragon Rise Group ng ganito? President Chen, matagal na tayong hindi nagkita. President Lin, ang marangal na pagbisita ni Chairman Lin. Hindi nyo man lang kami inabisuhan. Ang bastos naman namin. Ikaw nga ba talaga ang tagapagmana ng pamilya Lin? Lin Wanqing. Hindi ba't kanina lang, sinasabi mong ikaw ang tatay ko, hindi mo ba ako nakikilala? Presidente Lin, may hindi lang po pagkakaunawaan. Nagbibiro lang po kami. Maliit na biro. Presidente Lin, ano po ang nangyayari? Paano po nila kayo binastos? Ang dalawang ito, minamaliit ang iba. Ang mga mayabang na hanggal na ito. Binibining Lin, hindi ko po nakita ang inyong katayuan. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sila po ang nag-impluensya sa akin na gawin ito. Presidente Chen, huwag ninyong hayaan ang mga gumagawa ng gulo na ito. Nasirain ang maingat na operasyon ng Panlong Group. Dapat silang umalis sa Dragon City. Pareho kayong tanggal na. May pamilya po akong sinusuportahan. Ang buong pamilya ko po ay umaasa sa akin. Kailangan ko po ang trabahong ito. Presidente Lin, pakiusap po, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayang mawala ang trabahong ito. Huli na. Presidente Lin, Presidente Chen. Kailangan ko po ang trabahong ito, Presidente Chen. Director Lin, nagkamali po ako. Alam kong nagkamali ako, patawarin niyo po ako. Kayo ang may gawa niyan sa sarili ninyo. Alam ninyo kung sino ang dapat ninyong pakiusapan ng maayos. Lu, tandaan mo, magkaklase tayo. Patawarin mo ang aking kayabangan at kamangmangan. Ngayon mo lang naalala na magkaklase tayo. Ginoong Lu, paano natin haharapin ang dalawang ito? Kung tama ang pagkakaalala ko, inuutusan mo lang kami na lumuhod at magbigay gala, sampalin ang sarili ng 100 beses. At magmakaawa para sa kapatawaran, gawin ninyo ang sinabi ni Ginoong Lu.
Nagkamali po ako. Karapat-dapat po akong mamatay. Patawarin niyo po ako. May lakas ka ng loob. Mula ka sa pamilya Tang, hindi ba? Sabihin mo sa pinuno ng pamilya ninyo ito kung hindi sila pupunta para humingi ng tawad sa loob ng 24 na oras. Mawawasak ang pamilya Tang. Binibining Lin, patawarin niyo po ako, Binibining Lin. Kasalanan ko, pakiusap, huwag niyo pong parusahan ang pamilya. Huli na. Ang isang taong kayang paluhurin si Presidente Lin ay may matinding suporta. Chen, ito ang bahay mo. At ito ang tirahan ni Binibining Lee. Pansamantala lang po, kaming nakatira dito. Ayos lang po, Tiyo, Tiya, maging komportable po kayo. Aalis na po ako. Salamat po, Binibining Lin. Chen, sa tingin mo ba may gusto sa iyo si Binibining Lin? Kung magkatuluyan ka ni Binibining Lin, ang pamilya natin ay mabubuhay ng maayos. Walang namamagitan sa amin ni Binibining Lin. Bukod pa rito, may iba nang nagmamay-ari ng puso ko. Bukas, magpo-propose ako ng kasal. Si Luchen ang pakakasalan ko. Ikaw na walang paningin, sinusuway mo ako para sa walang kwentang lalaking iyon. Maraming mayayamang manliligaw ang nakapila sa ating pintuan. Dapat mo pag-isipan muli ang iyong pinili. Sa buhay na ito, si Luchen lang ang pakakasalan ko. Ikaw, Hawakan mo ang asawa ko at mamamatay ka. Subukan mong galawin ang asawa ko. Tingnan natin. Luchen, sa wakas ay nakabalik ka na. Ayos lang ako. sino ka sa tingin mo? Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa aming Tang Estate. 10 taon na ang nakalipas. Inayos ni Lolo Tang ang aking kasunduan kay Xiaoying. Narito lang ako ngayon para tuparin ang kasunduan. Iyon ay lumang biro lang, ni Lolo noon. Bukod pa rito, 10 taon na siyang nawawala. Wala na itong ibig sabihin ngayon. Ang tunay na lalaki ay tumutupad sa kanyang salita. Pakakasalan ko si Xiaoying. Anong pera? Puro hangin lang? Tingnan mo ang gasgusing damit mo. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya Tang. Tama, walang dalang kahit ano para mag-propose. Walang modo. Ngayon, dinalhan ko si Luchen ng 1,000,000 pisong dote. 1,000,000, pera lang ng magsasakayan. Nagmamakaawa ka ba? At linawin natin, mayroon ka bang 100 piso? Sabihin mo ang presyo mo. 20 milyong piso. Mag-isip ka ng mas malaki. Magkano kung gayon? Hindi bababa sa 2 bilyong piso. 2 bilyong piso. Ikaw na probinsyano, malamang ay hindi ka pa. Nakarinig ng ganito kalalaking numero, magbayad ka o umalis. Tatay, hindi ka makatwira. Ikaw na taksil, walang utang na loob na babae. Ang mga Tang ay maharlika sa Lomcheng. Ang 2 bilyong piso ay patas, lubos na makatwiran. Kasi, Ito ay ganap na normal. Ako ang sisigat sa 2 bilyong piso. Pamangkin Chin, narito ka na. Para sa formal na pagbisitang ito, naghanda ako ng mga simpleng regalo. Mangyaring tanggapin mo sila, Iyo. Iharap mo sila. Upang mag-propose kay Binibining Tangying, ang mga regalo sa pagpapakasal ay kinabibilangan ng 1 kwintas na puso ng swan na nagkakahalaga ng 100,000,000 piso, isang villa sa Emerald Hill na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, 100 gintong bar. Magpatuloy. Ang ganitong karangyang regalo ay nagpapakita ng iyong sinseridad, Pamangkin Chin. Ito ay simula pa lamang. Kung sasama si Binibining Tang sa aming pamilya, maging ang mga bituin at buwan, ay magiging kanya. Dahil sa iyong debosyon, inaaprobahan ko ang inyong kasal. Tay, hindi. Akin si Xiaoying, walang ibang makakaangkin sa kanya. Sino ka? Ako ang kanyang kasintahan. Huwag mong pansinin ang kanyang mga kasinungalingan. Iyon ay biro lang ng lolo. Noong lasing siya, wala itong ibig sabihin. Ikaw na maruming pala ka. Bumalik ka sa iyong balon. Paano ka naglakas loob na mangarap ng ganyan kataas? Mukhang, ang tunay na delusyonal na palaka ay ikaw. Ang pamilya Chin ang namumuno sa mga elite ng Dragon City. Ang aming kayamanan ay lumampas sa 10 trilyong piso. Ako ay sikat na, kaakit-akit, at gwapo. Hindi ka makakalaban. Pakinggan mo ang payong ito. Umihi ka sa kanal para makita mo ang iyong refleksyon. Ngayon, ang kaawa-awang palakang ito ay magiging roadkill. Mengho, Kuanglong, durugin ninyo siya. Mabangis na dragon at makapangyarihang tigre. Sugurin siya. Pagbayarin siya. Opo, sir. Kuya Luchen, mag-ingat ka. Impossible, ang aking teknik na panglangit ay hindi maaaring matapatan. Ang panglangit ay walang saysay sa akin. Xiaoying, ilegal ang pagpatay. Tama na ang kalokohan. Itigil ang komedyang ito. Ang aming pamilya Tang ay hindi lugar para sa mga marumi tulad mo na kumilos ng walang kahihiyan. Kung walang 2 bilyong piso, lumayas ka na ngayon. Kung makakapagbigay ako ng 2 bilyong piso, papayagan mo bang pakasalan ako ni Xiaoying? Tama, ngunit ang isang pulubi na tulad mo ay hindi makakakuha ng 2 bilyong piso. Ang card na ito ay naglalaman ng 5 bilyong piso. Ang dagdag na 300 milyong piso ay kawang gawa para sa'yo. Sa tingin mo ba, kaya mong panatilihin ang pagpapanggap na matigas ka habang buhay? Kung may 5 bilyon, ang card mo, kukunin ko ang apelyido mo. Ang biyanan ko, kukunin ang apelyido eh. Nakakahiyaya. Madali ka talagang madala. Ano, tingnan natin kung gaano katagal. Kayang magpanggap na cool ang palakang yan. I-check mo na ang bank card na to. Magandang araw po. Ang balanse po ng card na ito ay 5 bilyong piso. 5 bilyon. Imposibleng magkaroon ng ganoon kalaking pera. Ang walang kwentang live-in son-in-law na yan.
Mali ang na-dial mo? Ibig bang sabihin nito, tatawagin na kita, Tito Lu ngayon? Hindi. Tama si Yongchin. I-check mo ulit kung tama ang numero. Nangako ka na, kung makakapagbigay ako ng 2 bilyon, papakasalan ako ni Xiaoying. Ngayong may 5 bilyon dito, dapat ay ayos na. Ang kasal namin, Syempre may problema, kahit na nalugi ka na, halos hindi mo pa rin. Nakaya ang bigay kaya, tanging ang pinaka-prestihiyosong pamilya lang, ang karapat dapat sa aming pamilya ta. Pero tita, kung papayagan mong pakasalan ako ni Xiaoying, mag-aalok ako ng 10 bilyong piso bilang dowry. Tito, malaking gulo, Tito, may sakuna, naku. May nangyari kay Tito. Ano na naman ngayon? Ang kapatid ko ay nakasakit sa mga lin kahapon. Ngayon, hinihingi ng mga linnaang pinuno ng pamilya Tang ay humingi ng tawad sa loob ng 24 oras sa kanilang pintuan o buburahin nila ang aming pamilya. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kalabanin ng mga lin? Hindi ko alam ito. Sinabi sa akin ng isang kaibigan. Ngayon na nagsimula ang mga lin ng countdown para salakayin kami. Nagmadali akong harapin ang kapatid ko. Lumabas na. Nakasakit siya sa tagapagmana ng mga lin. Ito ay pagpapakamatay. Tito, tigilan mo na ang pagsisermon sa kanya. Ikaw na ang pinuno ng pamilya ngayon. Maghanap ka ng solusyon. Na pala, nangyari ito kahapon ng hapon. Malapit na ang deadline. Hindi ko kilala ang mga lin. Kung pupunta ako para humingi ng tawad, papatayin nila ako. Tito Tang, kumalma ka. Ako na ang bahala dito. Kaya mo ba talagang ayusin ito, binatang Chin? Siyempre, ang mga Chin at Lin ay nagtutulungan na sa loob ng maraming taon. Bibigyan nila ako ng respeto. Madali lang ito. Tito, umaasa kami sa'yo. Aalis na ako. Teka. Binatang Chin, kung magtagumpay ka, ang kasal mo kay Xiaoying ay tapos na. Deal. Oo. Pangarap lang, malabong mangyari. Ano ang sinabi mo, bata? Kung maayos mo talaga ito, kakain ako ng tae ng patiwari. Wala kang silbi, tanga. Maganda kang kumain ng tae ngayon. Kumain ka ng tae. Tanungin kita, kung mabigo ka, Kakain din ako ng tae ng patiwari. mabuti. Tandaan mo ang iyong mga salita. Bata, malapit mo nang matutunan kung ano ang ibig sabihin ng kahihiyang dulot ng sarili. Itay, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating mga pamilya. Ayusin mo ang mga bagay-bagay. Babagsak ka ngayon. Mukhang malulutas na ang krisis ng pamilya Tang. Huwag ka munang magdiwang. Xiaoying, samahan mo ako sa banyo. Hindi mo kayang matalo, tumatalon sa pastahan? Kailangan ko ang banyo para ihanda ang kakainin mo mamaya. Lu Chen. Binibining Lin, nasa tirahan ako ng mga dumating ka kaagad. Malapit na ako dyan. Tumawag si Binibining Lin para sabihing personal siyang pupunta. Perpekto, pamangkin Chin, ang bilis mong kumilos. Kung bibisitahin ni Binibining Lin ang aming pamilya, magdadala ito ng karangalan na walang kapantay. Walang kwentang tao, si Pamangkin Chin lang ang nakapagpapunta kay Binibining Lin. Maghanda kang mapahiya. Huwag kang magpakalat ng baho. Anong eksena? Ang daming nanunood. President Lin, dumating ka na rin sa wakas. Ito siguro ang maalamat na, may pambihirang ganda, at talino, si President Lin. Tama, Uncle Tang, ipapakilala ko po kayo. Ito po ay walang iba kundi. Paano mo ako ipapakilala? President Lin, ikaw. Dahil sinaktan ako ni Tang Shenting. Nandito ka para magmakaawa. Tama, gusto mo akong bigyan ng respeto? Hindi ka karapat dapat sa aking paggalang. Tinawagan ka ng tatay ko. Sabi mo pumayag ka? Anong nangyayari dito? Dahil sinaktan Yai. Umalis ka rito, walang kwentang manugang. Alam mo ang lugar mo, kung galitin mo si President Lin, tatapusin kita. Ulitin mo yan. President Lin, sinusuntok mo ba? Huwag mo lang suntukin ang isang panig. Kung gayon, lilipat ako ng panig. Paano mo nilalay ang kaibigan ko? Ano? Kaibigan mo siya? President Lin, ikaw, nagkakamali ka ba? Tang Shenting, sinabi ko, sa loob ng 24 na oras, bibigyan mo ako ng kasiyasang sagot. Kung hindi mo magawa, babagsak ang pamilya mo. 10 minuto na lang. President Lin, ang aming junior ay nakasakit sa'yo. Hayaan mong humingi ako ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay hindi makakapag-ayos ng insultong ito. President Lin, ano ang dapat naming gawin? Alinman sa gagamitin ko ang lahat ng aking mapagkukunan para durugin ang pamilya ninyong Tang o kusang loob ninyong ititigil ang lahat ng inyong operasyon at magbitiw sa 4 na angkan. Maawa po kayo, directly. Maawa po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Magtatrabaho po kami ng husto para makabayad sa inyo. Maawa po kayo. Posible ang awa kung papayag si Mr. Lu. Luke Hen, halos pamilya na tayo ngayon. Ipagtanggol mo ako. Hindi ba't laban ka sa kasal ko kay Xiaoying? Pamilya. Kalokohan. Walang pag-aproba. Ibig sabihin, walang karapatang umiral ang mga Tang. Ang kasal mo kay Xiaoying. Tatanggapin ko. Ngayon ka lang pumayag. Ang dali naman. Sinaktan mo si Xiaoying ngayon ibalik mo ang sampal na yan. May tutol ba? Xiaoying,
Ako ang tunay mong ama, hindi mo ako pwedeng panoorin na saktan ng sarili ko. Lo Chen, maliban ko. Ang sampal ba ay itinuturing na pananakit sa sarili? Pakinggan mo ito, walang sampal, ibig sabihin, mawawala ang mga tang. 3 minuto na lang. Sige, sasampalin ko, gagawin ko, okay? Hindi sapat ang lakas. Gamitin mo ang lakas na parang siksiyawing. Sige. Sasampalin ko. Huling tanong, tayong lahat ba ay sumasang-ayon sa kasal na ito? Well, Sino ang mangangahas na aprobahan ito? Sino ang nangangahas na sumang-ayon? sino ka? Anong pakialam mo? Sinong pulaka ang nagmamayabang? Napakakasalan si Binibining Tang? Binibining Tang, nandito ako para sa'yo. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka naman papansinin ni Ying-er. Ikaw siguro yan, ano? Ang isang hamak na tulad mo, karapat dapat kay Binibining Tang. Ako hindi. Ang isang ulol na aso na tulad mo. Kumalma ka, nandito ako ngayon para mag-propose kay Binibining Tang. Hindi ko nahahayaan ang pagdanak ng dugo. Mas mabuting umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Umalis ka na ngayon. Hindi ka lang ulol na aso, kundi bulag pa. Patay ka. Ako si Lin Wanqing, ang panganay sa pamilya Lin. Subukan mong saktan ako. Kaya ikaw pala ang pinakamayamang anak ng lungsod ng dragon. Sa tingin ko, hindi ka bulag, tanga ka lang. Baka takot sila sa pinakamayaman ng lungsod ng dragon. Pero wala siyang kwenta sa akin. Ulitin mo yan. Binabastos si Presidente Lee. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Ang isang palaboy na tulad mo, nangangahas na kausapin ako? Diyos ko, ngayon pati basura nangangahas na saktan ako. Gago. Ang isang tulad mo, sayang lang sa buhay. At kayong dalawa, bago pa ako mawalan ng pasensya, umalis na kayo. Shenzhen, turuan mo siya ng leksyon. Umalis ka o pipilitin kitang umalis. Kaya ikaw pala ang nag-iisang, nagpabagsak sa buong mafia. Shenzhen. Kung gayon, umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Sa totoo lang, ang basura na tulad mo, ay hindi karapat-dapat magbantay ng kulungan ng aso ko. Bata pa. Pero ang daming sinasabi. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Kung ano ang ibig sabihin ng maging isang walang kwentang langgam. Dongfeng, Sir. baliin ang kanyang mga braso, pagkatapos ay aipakin sa mga aso. Opo. Kung pipilayan mo lang ang sarili mo, hindi mo na ako bibigyan ng problema. Nakakaawa kang payaso. Naglalakad ka patungo sa iyong kapahamakan. Kaya pala isa kang king rank fighter. Hindi ka nga karapat-dapat maging as at nagduda ka pa. Aba. Anong pakiramdam nito? Binibining Lin, ang pinakamayamang tagapagmana ng lungsod ng dragon. Mayabang ka pa rin ba? Huwag mong isipin na sapat na ang lakas bisig. Sa mundo ngayon, hindi lahat ay kayang kontrolin ng puwersa lang. Sa tingin mo ba, matatakot mo ako sa iyong posisyon? Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag lang ako para ay pa. Kulong ka dahil sa panggugulo. Sige, may gana ako ngayon. Sige, tumawag ka. Tingnan natin kung makukulong mo ako. Dahil mapilit ka, pagsisisihan mo ito. Hello, Kapitan Zai, may nanghihimasok dito, nanggugulo sa publiko, magpadala agad ng mga pulis. Hintayin mo lang. Nakatayo lang ako dito. Makinig ka, kaibigan. Sino ka ba talaga? Bakit mo ginugulo ang pamilya Tang? Nilinaw ko na. Dito ako dumating para mag-propose kay Binibining Tang. Hindi mo nga kilala ang anak ko at wala kang koneksyon sa aming pamilya. Paano ka naglakas loob mag-propose? Hindi ko kailangan ng dahilan sa aking mga ginagawa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba talaga, pipiliin ka ni Binibining Tang? Naglakas loob kang kalabanin ako. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Makinig ka, hambog. Mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Lektorahan mo ako? Tinuturuan kita ng magandang asal. Turuan ako? Ha, sawa ka na sa buhay. Northwind, nasaan ka? Narito po, batang ginoo. Sabi ng amo, bawasan ang pagkain ng matamis. Patayin siya. Opo, sino ang naglakas loob na pumatay sa gitna ng araw? Kasuklam-suklam ito. Sino ang nanggugulo? Paano ka naglakas loob pumatay sa gitna ng araw? Kapitan Zai, Presidente Lin, sino ang nagsimula nito? itong asong ito. Ikaw na magmang nahangal. Paano ka naglakas loob magpakita ng kayabangan sa harap ni Presidente Lin? Paano kung ako nga ang nagsimula ng gulo? Ano ang magagawa mo? Ang kayabangan, arestuhin siya. Kamay sa ulo. Isang hamak na aso na tulad mo, naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Lumabag ka sa batas. Harapin mo ang hustisya. Sa mahigit 20 taon ko, walang naglakas loob na lektorahan ako tungkol sa batas. Walang galang na hamak. Dakpin siya. Opo, sir. Saktan ng batang ginoo, mamamatay ka. Paano ka naglakas loob saktan ang mga opisyal ng gobyerno? Pinaligtas ang kanyang kaawa-awang buhay. Walang batas na tulisan. Pababagsakin ko ang ulo mo. Subukan mo.
Alam mo ba kung ano to sa kamay ko? Mas hihigit pa ba to sa baril mo? Ano naman? Utos ng angkan. Kabilang ka sa 4 na dakilang pamilya ng Bido. Nangangahas ka pa ring hamanin ako ngayon? Pagkakamali. Lahat to ay isang pagkakamali. Pagkakamali. Kami, ang 4 na dakilang pamilya, ay itinalaga ng Estado. May mariinggil na karangalan. Nangangahas kang kalabanin ako, alamin mo ang iyong lugar. Bulag ako at hindi ka nakilala. Patawarin mo ang aking kawalang galang. Umalis ka. Agad-agad. Kung alam ko lang na galing ka sa 4 na dakilang pamilya kanina. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ang simpleng paumanhin ay hindi sapat para ayusin to. Hindi ka ba nagmamayabang na ikaw ang anak ng pinakamayamang pamilya, Lin? Sige, sisirain ko ang iyong mahalagang pamilya, Lin, at gagawin itong abo. Teka. Nagsimula to dahil sa akin. Tinulungan lang ako ni Binibining Lin. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Anong halaga mo? Isa ka lang langgam na kaya kong durugin. Sa isang pitik ng aking pulse. Ang iyong tinatawag na dakilang pamilya ay nangangahas na lumampas sa kanilang katayuan. Ginoong Lu, ang 4 na pamilya ay may malaking kapangyarihan, impluwensya sa korte, at nakakatakot na autoridad. Isang tapak lang ay kayang durugin ang mga pinuno ng rehiyon. Ganoong kalakas. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon o harapin ang tiyak na kamatayan. Ang isang walang kwentang tulad niya ay hindi karapat-dapat luhuran. Dahil ayaw mong lumuhod. Maghanda kang mamatay. Beifeng, Ngayon, pabagsakin niyo siya. Ipakita niyo sa kanya kung sino talaga ang namumuno sa Dragon City. CJ, simulan natin sa aso mo kung gayon. Isang kumpol lang ng mga daga. Wow! Isang mandirigmang king tier, napabagsak sa isang atake? So good. Huwag niyo siyang katakutin. Patayin niyo siya. Pahintuin silang lahat. Hindi mo ba ako gustong lumpuhin? Halika. Sa tingin mo kaya mo? Lumpuhin ako. Hawakan mo lang ako, bata, at sisirain ka ng pamilya Ding. Ano, siya ay mula sa elite ng Northern Capital, ang pangalawang ranggong pamilya Ding. Kaya pala pamilya ding. Kung gusto kong durugin ko sila. Baliw ka, nangangahas na kalabanin ng Dingsi? Kahit si Anluwang ay umuyuko sa akin. Wala lang ang maliit mong angka. Makinig kayo, siya na ngayon ang bagong manugang ng pamilya Tang. Saktan niyo siya, at sa akin kayo mananagot. Kailan pa naging kailangan ng opinyon mo sa usapin ng Tang? Ama. Ang mga usapin ng pamilya Tang ay hindi mo dapat pagdesisyonan. Tatay, ikaw na walang utang na loob. Ako mismo ang nag-ayos ng kasal na ito. Paano mo nagawang sirain ang kasunduan? Nasaan ka sa lahat ng taon na ito? Bakit ka ngayon lang nagpakita? Hindi ba dapat akong bumalik? Hindi. Lu Chen, nagkasala sa iyo ang pamilya Tang. Ang kasal mo kay Xiaoying ay walang makakapigil. Tatay, huwag kang maging makitid ang isip. Ang pamilya Ding mula sa Bido ay ipinadala ang kanilang panganay na anak bilang manliligaw. Bakit mo pinoprotektahan ang talunan na ito? Wala kang alam. Lumayas ka, huwag mong isipin na ang lumang motorsiklo mo at kalbo mong ulo ay ginagawa kang matalinong monghe. Hindi mo ako tinatakot. Sisirain mo ang pamilya Tang, Lu Chen. Bugbugin mo siya. Opo, lolo. Pare. Tigilan mo ang pagpapanggap. Sa tingin mo ba ay malakas ka? Gusto ko si mommy. Masakit. Gusto ko ng lollipops. Haharapin mo ang bagyo ng mga kahihinatnan. Hindi. Maghihintay ako. Walang kwentang basura, nakakaawa ka. Ginoong Lu, hindi ko inaasahan ang ganoong kasanayan. Ngunit ang impluwensya ng Ding Clan, dapat ka pa ring mag-ingat. Maliit na bagay lang. Aalis na ako. Oh, kung muling guluhin ng dingklan ang mga Lins, tawagan mo lang ako anumang oras. Salamat, Ginoong Lu. Ikaw, parang kaya mo. Iyan ang hilagang Ding Clan. Mga pandaigdigang makapangyarihan. Huwag kang matakot, Xiao Chen. Nandito ang lolo mo para sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Sa ano, kung umatake ang Ding Clan, babagsak ang Tang Clan. Sa isang iglap, ang ating Tang Clan ay sinira ng iyong kawalang kakayahan.
Lumayas ka, walang kwenta. Sabi ng tunay na talunan dito. Xiaoying, Lolo, dali. darating na. Lolo, Xiaoying. Susundin mo ba ang aking ayos at pakakasalan si Xiao Chen? opo. Dahil pumayag si Xiaoying, Xiao Chen, maghanda ka. Para sa isang engranding seremonya ng kasal. Salamat po, Lolo. Nagpapasalamat po ako. Tatay, binugbog ako. Anak, inatake ako. Ipaliwanag mo ang nangyari. Pati ikaw ay tinutuya ako? Ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Isang hindi kilalang punk ay isang emperor level na martial artist. Sinira niya ang buong pangkat ko. Sino ang nangahas na saktan ka? Hindi niya ba alam na inatake niya ang pamilya ding mula sa bido? Sabi nila, pinupuntiryan niya ang ating angkan. Naku, ang hambog na batang iyon, kailangan nating lipulin ang kanyang lahi o mawawalan ng mukha ang pamilya ding ama at ang pamilya Lin sa Longcheng ay kailangan ding harapin. Anak, anong nangyayari? Saan? Ang tiyan ko. Anak, anong nangyayari sa'yo, Dr. Zhu? Ano ang diagnosis? Hindi pa nangyari. Ang kanyang dugo ay abnormally mabagal umikot. Tulad ng namamatay na paglubog ng araw, malapit na ang nakamamatay na pagbagsak. Sa mga dekada ng aking pagsasanay, hindi pa ako nakakita ng ganitong sintomas. Ikaw ang milagrong doktor. Iligtas mo siya. Ang sinumang gumawa nito ay napakahusay. Hindi ko alam ang gagawin. Kung hindi mo siya iligtas, tiyak na mapapahamak ang aking anak. Hindi, isang tao ang makakatulong. Sino? Kamay ng Diyos. Ang kamay ng Medicine King Valley? Ang alamat, ang kamay ng Diyos ay pumapatay ng mga immortal. Ang kamay ng Diyos ay nagliligtas ng tao at nagbibigay daan sa hari ng impyerno. Walang sinuman ang hindi maililigtas ng kamay ng Diyos. Oo, ang kamay ng Yawango ay sikat sa buong mundo, ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. May balita kamakailan na ang kamay ng Diyos ay malapit nang pumasok sa rede. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Totoo man siya o hindi, hanapin ninyo siya. Dali. Opo. Gawin ng lahat. Masusunod. Ngayon, agad-agad, magpadala ng pangunahing gwardya sa Longcheng. Isang buong paghahanap para sa mga inapo ng kamay ng Diyos. Pangalawa, ilabas ang aking mayaman at makapangyarihang utos. Tipunin ng lahat ng mga higanti ng Jianghu. Supalan ng pamilya Lin at pamilya Tang. Tama, hulihin mo ang pumatay sa aking anak. Opo, sige. Hindi maganda ang Lin. Kakakuha lang ng balita. Ang Lin's Group ay na-blacklist. Lahat ng mga ngalakal ay pinagbabawalan makipagtulungan sa Lin Group. Ano? Ito ay gawa ng pamilya Ding. Sayang, huli na para maintindihan. Sino ka? Seguridad. Huwag ka nang magsayang ng hininga. Kakampi ako ni Hades, si Reaper. Patay na ang mga alipores mo. Ang nangungunang mandirigma ng Dragon Nation, si Reaper. Wala tayong masamang nakaraan. Bakit mo ako hinahabol? Walang sama ng loob, sabi mo. Pinadala ka ba ng mga di? Piliin mo ang iyong kamatayan. Ano ang alok ng mga di? Dodoblihin ko yan. Hindi mo kayang lampasan ang alok ng mga ding. Mas mahirap ang Lin Plan. Pero mabibigyan kita ng shares sa Lin Corporation. Hindi mo kailanman matututunan na mas mahalaga ang suportang pampolitika kaysa sa yaman. Kung lalabag ako sa batas, hindi ako iligtas ng pera. Pero ang mga ding, kaya, naiintindihan mo? Ano ang punto mo? Alagad ka lang ng mga di. Itatapon ka rin nila sa lalong madaling panahon. Xiaoro. Masyado siyang madaldal. Ikaw naman ngayon. Ang ganda. Ang perpektong mga binti. Sayang. Hindi ako natutokso. Mas masarap sirain ang isang tao kaysa patayin. Mula ngayon, Ginoong Lin, mag-enjoy ka sa pagiging lumpo. HMM. Oh. Ginoong Lu, tumakbo ka. Hinahabol ka ni Reaper. Ano ba ang duoming na yan? Ang nangungunang martial artist ng Dragon Country. Pinatay lang niya ang kanyang assistant at nilumpo ang aking mga binti. Nasaan ka ngayon? Nasa kumpanya ako. Tumawag ako ng ambulansya. Kalimutan mo na ako. Umalis ka na. Huwag kang pumunta sa ospital. Maghintay ka sa kumpanya. One King. Kumusta ka? Ang mga binti ko. Mga binti. Kasing vicious na siya gaya ng sabi nila. Ginamit ang teknik ng 5 Venom Spam. Ano ang 5 Venom Spam? Ang teknik na ito ay gumagamit ng mga kamay na pinahira ng 5 nakamamatay na laso. Araw-araw nabubulok ang suga at hindi na magagamot. Para sa iba, hindi ito magagamot. Isang sentensyang kamatayan. Para sa akin, madali lang.
Tapos na. Subukan mong tumayo. Iyon lang. Subukan mo ang iyong mga binti. Maglakad ka. Tapos na. Ayos na. Salamat, Ginoong Lu. Nangyari ang kalamidad na ito dahil sa akin. Ngayon, ipaghihiganti kita. Makinig ka, anak, sinasabi ko sa'yo, ang binatang ding na ito ay may napakalaking kapangyarihan. Sapat ang yaman para makipagkumpetensya sa isang bansa. Siya ang perpektong kapareha para sa ating pamilya ta. Walang ibang kandidato ang makakalapit sa kanya. Tay, kay Lucien lang ang puso ko. Walang ibang makakapantay sa kanya. Bakit ba nagpalaki ako ng isang hanggal na tulad mo? Napakainit na eksena ng pamilya. Bastardo. Anong klase kayong B-rate crew? Amoy cheap web drama ito. Nilinaw na namin na hindi kami tumatanggap ng film crew. Lumayas kayo. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Panginoong Xiao? Xiao. Ay ibig mong sabihin, ang underground emperor ng lungsod ng dragon, si Xiao? Kaya pala narinig mo na ang reputasyon ko. Kung gayon, lumuhad ka at tanggapin ang iyong kapalaran. Panginoong Xiao, matagal ko nang hinahangaan ang iyong kadakilaan, ngunit sinong bulag na hanggal? Ang naglakas loob na saktan ka? Ang paglapastangan sa akin ay maliit na bagay, ngunit pinukaw mo. Ang pamilya ding ng hilagang kabisera. Ang pamilya ding ay naglabas ng isang marangal na dekreto na nananawagan sa lahat ng paksayon sa underworld na durugin ng pamilya Tang. Kung gayon, ang aming pamilya Tang ay tiyak na mapupuksa. Buti naman at naiintindihan mo ang iyong kapalaran. Ito na nga ang katapusan. Ang misyon ko ay tiyakin na ang iyong pamilya ay mamamatay ng perpektong nakahanay tulad ng mga pagkain sa mesa na ito. Panginoong Xiao. Ano ang ginagawa mo, Panginoong Xiao? Xiao. Ang mga babaeng ito sa tabi mo, ang isa ay maputi at maganda. Ang isa naman ay nananatili ang alindog. Sayang lang, hindi ako mahilig sa babae. Kung hindi, baka pinatawad ko kayong dalawa. Paano mo nagawang hawakan ako? Pagbabayarin ka ni Lucien. Ang maliit mong pag-iibigan, tama, hinahanap ko lang siya. Sabihin mo sa kanya na pumunta rito. Kung maglakas loob siyang magpakita, ipapadala ko kayong dalawa sa Haring Impyerno. Paano kung maging magkapares kayong multo? Mas gugustuhin ko pang mamatay. Ikaw na walang utang na loob. Alamin mo ang iyong lugar. Ibigay mo. Magandang araw, Ginoong Lo. Ang buhay ni Tang Ying ay nasa aking mga kamay na ngayon. Pumunta ka sa tirahan ng Tang sa loob ng kalahating oras. Ililigtas ko ang kanyang buhay. Mas mabuti pang huwag mo siyang galawin kung maglakas loob kang saktan si Xiao Yi. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Panginoong Xiao. Panginoong Xiao, paalala lang, may alam na kaunting kasanayan ng hambog na yon, huwag kang magpabeya. Ang isang hamak na alipors ay hindi kayang talunin ng daan-daan kong tauhan. Kung maglakas loob siyang pumunta ngayon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis. Nasa likod mo ako, Panginoong Xiao. Matalino at may sentido kumon. Kumain po kayo. Ikaw. Paano mo nakakain ng ganoong anghang na pagkain? May kanin ba kayo? Nasaan na ba siya? Yelo na ang mga bala. Huwag niyo siyang tapusin. Si Xiao ay papunta sa mga ding para sa pabuya. Ako ba ang hinihintay niyo? Gamit ito, sa tingin nyo, kaya nyo akong tambangan. Nagtatrabaho kami para sa lokal na boss. Gusto mo ba talagang kalabanin siya? Pasensya na, magtatrabaho ako para sa'yo. Magtatrabaho para sa akin. Tanungin kita, magkano ang makukuha mo sa pagturo sa akin? Parang nanalo sa loto, ganoon ba ako kahalaga? Hahayaan kitang kunin ang pinakamalaking premyo. Seryoso ka? Gago, hindi rin ako nanalo. Hay, isa na namang araw, isa na namang patay. Maikli lang ang araw na yan. Lucien, Bakit hindi ka papatay? Ikaw ang nang-ahas na kalabanin ng pamilya Ding. Tignan natin kung sino ang basura. Ang daming mamamatay tao na nagtatambang. Paano ka nakapasok dito? Ang ibig mong sabihin, yung mga talunan sa pinto, pinatay ko silang lahat, bawat isa. Bawat isa. Nagbibiro ka lang. Ibaba mo siya, o mamamatay ka ng malagim, nangahas kang takutin. Isasakripisyo ko siya sa langit. Ano ang gusto mo para pakawalan siya? Una, lumuhad ka sa harap ko at yumuko ng ilang beses. Oo. Habarin mo ang iyong damit, sumayaw ka para sa akin, tapos kantahan mo ako. Isang kanta. Hindi mo ba alam? Datang sikat na online na kanta? Hubad, hubad. Habarin mo ang iyong damit. Hubad, hubad. Habarin mo ang iyong damit. Hubad, hubad. Habarin mo ang iyong panloob. Habarin mo ang iyong damit. Ano ang tinatawanan mo? Hindi na ako makasayaw. Hindi ito angkop sa mga bata. Puy, bibigyan kita ng matinding leksyon. Lumuhod at yumuko. Ikaw, hindi, karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Pero siya, oo. Lucien,
Hawakan mo siya at makikita mo. Pakawalan niyo na si Xiaoying ngayon. Ano ang magagawa mo kung hindi ko gagawin? Sino kayo? Hindi ko kailanman itinago ang aking tunay na pangalan, ni binago ang aking pagkakakilanlan. Hari ng Southern Underworld, One-Eyed Dragon ng Jiangho, kinatatakutan sa buong mundo ng martial arts. Bai siya, ang Northern Death Reaper. Nakakaawa. Hindi pa kita naririnig. Magbabago yan sa sandaling. Makuha ko ang pabuya ng pamilya Ding. Ang Northern Ding Clan ay nag-aalok ng 1 bilyong piso para sa iyong ulo. 72 paksayo ng martial arts. Ang humahabol sa iyo ngayon. Hanggang sa dam anak ang iyong dugo. Kung gayon, pakinggan mo ang panunumpa na ito. Sa loob ng 3 araw, lulusob ako sa kuta ng mga ding at wawasakin sila. Gago. Hinahamon mo ang makapangyarihang pamilya Ding? Hindi ka mabubuhay ng 3 araw. Walang galang na bata. Ang mga ding ang namumuno sa hilaga. Ang kanilang yaman ay nagpapayanig sa mga bansa. Ang kanilang kapangyarihan ay nag-uutos sa mga sekta. Ang kanilang tagapagmana ay nagsasanay. Sa ilalim ng Grandmaster ng Kunlun Sect, paano ka naglakas loob, isang basura, na hamakin ang kanilang kaluwalhatian? Iyon lang. Nagpapakatigas ka pa rin kahit kamatayan na ang nasa pintuan mo? May alok ako. Palayain mo ako ngayon. Hihilingin ko sa kanila. Naiwanan ang iyong bangkay ng buo. Palayain ka. Sa panaginip mo lang. Kung gayon, ang batang ito ang unang mamamatay. Para parangalan si Xiao. Nagulat ako, may kakayahan ka pala. Kung hindi ka lang minarkahan ng mga ding, gagawin kitang disipulo ko. Maging master mo, hindi ka karapat-dapat. Walang ingat na gagaw. Ngayon, ipapadala kita, para makipagkita sa hari ng impyerno. Naglakas loob kang kutsain ako. Kaya, isa kang Diyos? Sa tingin mo, kwalipikado kang turuan ako. Ngayon, ikaw naman. Tinalo mo ang Cyclops. Ang iyong mga kasanayan ay kahanga-hanga. Gusto mo pa ring lumaban sa akin. Hindi ka namin matatalo, pero mayroon kami nito. Nilagyan namin ng pampasabog. Ang buong lugar. Isang pindot lang nito. Boom. Ikaw at ang buong tank clan ay sabog sa maliliit na piraso. Kung gayon, mamamatay ka rin. Kasama namin. Kami ay mga desperado. Walang halaga ang buhay sa amin. Manalo o matalo. Lahat tayo ay mamamatay ng magkasama. Huwag kang masyadong mayabang. Nasa bingit na ng kamatayan. Nagpapakakul pa rin sa walang hiyang mukha mo. Hindi ba't sasabugin mo ang pamilya ta? Bilisan mo at gawin mo na. Walang hiya ka. Isang pindot lang namin. At patay na kayong lahat. Naiintindihan mo? Sinabi sa akin ng hari ng impyerno na hindi niya kukunin ang kaluluwa ko. Subukan natin. Kung totoo ang sinabi niya, pindutin mo na ngayon. Nababaliw ka na ba? Ang sampal na ito ay para sa marumi mong pakikipaglaban. Paano mo nagawang sampilin ako? Walang hiya ka. Lumaban ka kung matapang ka. Ang sampal na ito ay para sa hindi mo pagkatuto. Ang sampal na ito ay para sa mahina mong kakayahan. Tigilan mo na ang pagpapakakul. Naghahanap ka ng kamatayan. Pindutin mo ang detonator. Pasabugin mo siya. Ngayon na. Walang hiya ka. Pakawalan mo na ang kapatid ko. Lumuhad ka at humingi ng tawad. O mamamatay tayong lahat ng magkasama. Kahit ang langit ay hindi ako kayang paluhuri. Sino ka ba talaga? Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngayon, mamamatay tayong lahat ng magkasama. Hindi tumutugon. Boss, hindi gumagana ang remote. Nakailaw naman, hindi ba? Boss, nakalimutan ng mga cable. Ay ho, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka. Lumuhad ka. Anong nangyayari sa inyo? Boss, nasa impyerno na tayo ngayon. Nagsisilbi pa rin bilang mga taga-kolekta ng kaluluwa. Nanay, narito kami para sumama sa iyo. Nakakaantig na pagpapakita ng paggalang sa magulang. Nakikita mo ba ito? Walang hiya ka. Naglakas loob kang kalasin ng bomba ko. Hindi lang ang bomba mo ang kinalas ko. Pati ikaw ay sisirain ko rin. Boss, patawarin mo kami. Ginoo, maawa ka. Akala ko ba hindi ka takot, ma'am? Bakit ka nagmamakaawa? Ikaw ay walang awa. Kailangan kong aminin ang pagkatalo. Dahil tinatawag mo akong walang awa. Tatanggapin ko ang titulong iyan. Hayaan mong gampanan ko ang papel na yan para sa'yo. Ang galing mo, Lucien. Wala yan. Huwag mong isipin na ito ang magbibigay sa iyo ng karapatan na sumali sa aming pamilya Tang. Hinding-hindi yan mangyayari. Sinusubukan mo akong sakalin. Dahan-dahan lang. Sino yan sa ganitong oras? Buksan mo ang pinto. Bahay ba ito ni Lu Chen?
Oo, ang Lucha namin ay hindi sasali sa showbiz. Nakadamit ka na parang kontrabida, hindi ba? Oo, gumaganap ako bilang kontrabida. Narito ako para kunin ang buhay mo. Kunin ang buhay ko? Hindi masamang pag-arte. Sino yan sa ganitong oras? Anong ginagawa mo? Sumigaw ka ulit at puputulan ko ang dila mo. Sabihin mo sa Luchen mo, kung gusto niyang iligtas ang kanyang ama, hanapin niya si Deadly. Nanay, Chen, sa wakas ay nakabalik ka na. Ang taong tinatawag na Deadly ang kumuha sa iyong ama. ano, Anong gagawin natin ngayon, Chen? Deadly? Pamilya Ding. Lahat kayo ay mapapahama. Gusto nila ng gulo. Humanggi tayo ng tulong sa pamilya Lin. Ang bagay na kahit ang pamilya Lin ay hindi ito malulutas. Huwag kang mag-alala, inay, may sarili akong plano. Kung kahit ang pamilya Lin ay hindi makakatulong, ano pa ang magagawa mo? Para harapin ang mga Ding, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Pagdating ng panahon, kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ng Medicine King Valley. Sabi ng aking guro, kapag ako ay talagang desperado, buksan ang 3 selyadong scroll na ito. Tutulungan niya akong malampasan ang anumang balakid. Tawagan ang numerong ito. Ako si Nakatagong Dragon. Pagbati, Maestro Nakatagong Dragon. Ano ang inyong mga utos? Imbestigahan ang eksaktong lokasyon ng tagapaghatid ng kamatayan. Agad. Yes, sir. Nagkamali kayo ng tao. Ikaw mismo ang gusto namin. Isa lang akong manugang. Hindi ako kailanman nagdudulot ng gulo. Pakiusap, palayain niyo ako. Sisihin mo ang iyong sarili. Sa pagluwal ng isang walang silbi at mayabang na anak. Hello. May balita ba? Naiintindihan. Nakuha ko. Xiao Chen. Panginoong Duwoming, pakiusap, patawarin niyo kami ni Xiao Chen. Bata pa lang siya. Nagkasala kami sa inyo. Hayaan niyo akong humingi ng tawad para sa kanya. Ikaw ang hihingi ng tawad para sa kanya? Ano ang karapatan mo? Ang walang kwenta mong anak ay naglakas loob na saktan ng tagapagmana ng pamilya Ding. Hindi sapat ang paglipol sa inyong angkan. Sinaktan mo ang aking batang Panginoon. Ngayon, pipiliin kita bilang regalo. Hindi kita papatayin ngayon. Kayo na ang bahala dito. Mga walang hiya. Xiao Chen, Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Para hanapin ako magdamag. May kakayahan ka nga, bata. Ang paghahanap sa lugar na ito ay isang ba. Ang pagpatay sa iyo ay iba. Kaya kitang tapusin sa isang pitik. Gusto ko ang iyong kayabangan at kamangmangan. Alam mo ba kung sino ako? Isang hamak na upahang mamamatay tao. Kilala bilang nangungunang mamamatay tao ng bansang dragon. Sa loob ng 10 taon, mahigit 3,000 patay. Maliit na bagay lang. Natakot ka at hindi makapagsalita, ano? Sa tingin ko lang, hindi ka man lang malapit sa antas ko. Teka, ikaw, ay hindi man lang karapat dapat ikumpara. Liwanagan mo ako. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Narinig mo na ba ang Medicine King Valley? Kasama ang bulwagan ng itim na emperador. Kami ang 2 pandaigdigang bawal. Ayoko sanang magyabang, pero mamamatay ka na rin naman. Bakit hindi ko pa sabihin sa'yo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang Medicine King Valley ay lampas sa abot ng mga mortal. Tulad ng mga bituin sa langit. Ang basura na tulad mo ay imposibleng mapabilang doon. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Maliban, hindi ka na magtatagal. Mamamatay ka ngayon. Kawakawang black poison pa. Sa tingin mo ba ay mapapatay ako nito? Ang nangungunang mamamatay tao ng Dragon Realm, ito lang ba ang kaya mo? Talaga bang galing ka sa Herbal Valley? Wala na yan. Ang mahalaga ay, pagkatapos mong magamit, matatapos ka na. Tawagan ang pamilya Ding. Tapos na. Tapos na. Sa totoo lang, ako ang nagtapos sa kanya. Hindi ikaw si Duo Ming? Sino ka? Sino ako? Ako ang pumilay sa anak mo. Pumilay sa anak mo. Hayop ka. Naglakas loob kang magsalita ng walang kaparerekon. Hintayin mo lang. Pupunta ako sa pamilya Ding sa Beidou para lipulin ang buong pamilya mo. Mayabang na hanggal. Ihahanda ko ang lahat ng kapangyarihan ng angkan para lipulin ang buong lahi niya, mga gwardya. Opo, Master, tasa ng pabuya sa 10 bilyon. Kailangan natin siyang sirain sa anumang paraan. Opo, umalis na. Itay. Xiao Chen. Wala yan, Itay. Ayos na ang lahat. Gumaling na rin ang mga sugat mo.
Wala nang sakit. Gumaling na lahat. Hello, Ginoong Lu, ang aming Lin Corporation ay na-blacklist ng Dragon City Chamber. Lahat ng operasyon ay hinaranggan na. May solusyon ba? huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang mga digmaan sa negosyo ay hindi tungkol sa lakas. Kailangan natin ng maimpluwensyang koneksyon. Oras na para buksan ang pangalawang supot ng estratehiya. Hello. Ako si Shadow Dragon. Magandang araw. Paano ko kayo matutulungan? Naglabas ng ban ang Dragon City Chamber sa Lin Corporation. Maaayos mo ba ito? Opo, lilipad ako patungong Dragon City. Para sa inyo, mabuti. Lahat ng unit, sundin ang direktiba ng pulo, agad putulin ang lahat ng koneksyon sa Pamilya Lin. Durugin ang reputasyon ng Pamilya Lin nang walang paggaling. Ang yabang. Ang Chamber of Commerce na ito ay dapat nagtataguyod ng kooperasyon, hindi sumisira ng negosyo. Wala kang pakialam, hindi ka kasali. Umalis ka rito. Pinupuntirya mo si Director Lee na kaibigan ko, kaya kasali ako. Sige, kahit papayagan namin, sumali ang isang tulad mong walang pangalan. Anong gulo ang magagawa mo? Chairman Ma, ang Lin Corporation bilang nangungunang kumpanya sa Longcheng ay nakalikha ng malaking halaga para sa mga kasamahan. Nagtrabaho kami ng husto. Paano nyo kami masusupil ng ganito? Sisihin nyo ang sarili nyo sa pagkaaway sa maling tao. Ang malalaking pamilya sabido. Paano kami, maliliit na isda sa lugar na ito, makakatayo laban sa kanila? Sa kritikal na sandaling ito, sino ang maglalakas loob na suwayin ng malalakas na pamilya para suportahan kayo? Kami, mga negosyante, sumusunod sa pera. Tingnan nyo ang hinaharap. Tapos na ang panahon ng Pamilya Lin. Sa lahat ng taon ng pagkakaibigan, hindi man lang ba makakabili ng isa pang pagkakataon? Bibigyan ka namin ng pagkakataon, pero ang mga pamilya sabido ay hindi kami bibigyan. Umalis ka rito. Maaari kaming umalis, alinman sa patuloy na suportahan ang pamilya Lee at lahat ay masaya o lahat ng sumusupil. Sa Lin Group ay mag-aanunsyo ng kanilang permanenteng pag-alis sa negosyo. Binabantaan mo ba ako? Hindi ito banta, nagpapahayag lang ako ng katotohanan. Kung gayon, paano kung wala kaming pipiliin? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Hindi magiging magalang? Sige, gusto kong makita, sa harap ng Longcheng Chamber, kung gaano ka kawalang galang. Hindi ba alam ng batang ito na, ang aming chamber ay pinagsasama-sama, ang lahat ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao, sa Longcheng. Palaka lang siya sa balon, ano ba ang halaga niya? Sinisi ko ang sarili ko sa maling paghusga sa kanya. Nakikita mo na ba ng malinaw ngayon? Ano pa ang magagawa mo? Sino ka sa tingin mo? At sino ka naman? Maaari ko bang itanong kung sino si Ginoong Yinlong? Ako, iyon. Zhu Pingchuan, ikinagagalak kong makilala ka, Ginoong Yin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Siya ang presidente ng chamber. Inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan at ginugulo ang Lin Corporation ng kaibigan ko. May naiisip ka bang solusyon? Madali lang yan. Bawiin lang ang kanyang pagiging presidente ng chamber at tapos na ang problema. Talaga, kaya mo siyang tanggalin. Hindi dapat maging problema yan. Saan nanggaling ang payaso na to? Maling lugar ang pinili para magpasikat. Tatanggaling ako ngayon? Ano sa tingin mo ako? Ang pangalan ko ay Zhu Pingchuan. Ano sa tingin mo ako? Zhou Pingchuan. Narinig mo na ba siya? Malaking tao ba yan o ano? Zhou Pingchuan, ang tagapagmana ng Zhou Corporation. Si Zhu Tai ang aking ama. Kaya ikaw pala ang tagapagmana ng kayamanan ng Zhou. Ikinagagalak kong makilala ka. Teka, ikaw ang, sa Zhou Corporation. Impossible. Ang Zhu Corporation, ang nangunguna sa listahan ng kayamanan ng bansa. Kahit ang 4 na dakilang angkan ay hindi makapantay sa kanila. Bakit naman, ang kanilang tagapagmana ay magpapakahirap sa ating liblib na bayan? Palaro lang yan ni Lin Wanqi. Hindi niya nga kilala yan. Puro peke ang lahat ng yan. Hindi kanila kinikilala. Nagiging komplikado ang mga bagay. Hindi problema yan. Papadalhan ko ang aking aide sa Longcheng para ipadala ang opisyal na humahawak nito. Ang maliliit na bagay na tulad nito ay hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Talagang pinipilit niya ang pag-arte niya. Ngayon may opisyal na darating. Nasaan si Master Zhu? Nasaan si Master Zhu? Director Lee, anong sadya ninyo rito? Master Zhu, paumanhin po sa paghihintay. Huli na, ang 800 bilyong piso naming puhunan sa Longcheng ay kinansela na. Master Zhu, bakit po ang desisyong ito? Ang Longcheng ay nagpakita ng kawalan ng integridad o moral na pamantayan. Hindi kayo karapat-dapat sa mga pamumuhunan ng Zhu Corporation. Ang Longcheng Chamber of Commerce. Paano po namin kayo nasaktan? Pakiusap, magsalita kayo ng malinaw. Magpapatupad ako ng mahigpit na reforma. Ang Lin Corp ang nangungunang puwersa ng Longcheng. Napakalaki ng kanilang kontribusyon sa negosyo. Ngunit ang chamber ay nakipagsabuatan sa mga elite ng kapital para sirain sila. Ang ganoong mga aksyon ay mansa sa etika ng negosyo. Hindi ito totoo. Director Lee, hindi ko po magagawang sirain ang Lin Corporation. Hindi mo pinapansin maging ang otoridad ng Zhu Corporation, lalo na ang pamilya Lin. Wala kang pakialam. Mga kaawa-awang walang hiya. Makakaasa po kayo, Master Zhou. Didisiplinahin ko sila ng maayos. Gusto kong gawin ito ngayon. Agad-agad. Opo. Maglalabas ako ng utos ngayon. Sisantihin si Ma Qianming at imbestigahan. Lubusang suriin ang lahat ng negosyo. Parusahan ang lahat ng nagkasala.
Director Lee, Ginoong Joe, maawa po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo po kami. Wala po talaga kaming alam. Wala po kaming alam. Patawarin niyo po kami. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang ang makukuha mo. Ang isang pabago-bago tulad mo ay dapat nasa likod ng rehas at nagsisisi. Ginoong Yinlong, tapos na ang kaso rito. Mauuna na ako. Kontakin mo ako kung kailangan. Master Joe, Official Lee. Kuya. Boss Lin, hindi ko po nakita ang bundok. Maawa po kayo. Magiging tapat po akong lingkod ninyo para tabyusan ang aking mga kasalanan. Umalis ka sa paningin ko. Tara na. Boss Lin. Ang lalim ng pagkatao ni Ginoong Lu ay nakakamangha. Maging si Joe ay yumuyuko sa iyo. Wala lang ang aking mga koneksyon. Ikaw ba ang gumawa ng himala na bumuhay sa taikoon ng Longche? Ako nga. Sabihin mo ang iyong sadya. Sa wakas ay natagpuan na kita. Ako si Zuking, ang banal na manggagamot. Ngunit ngayon ay humihingi ako ng tulong mo para sa isang nakakalitong kondisyon. Anong karamdaman? Pinsala sa neurological, hemiplegia, walang tigil na sakit, ngunit hindi nakamamatay. Kondisyon nino. Ang pasyente ay mula sa elite ng Beidou, ang tagapagmana ng Ding. Gamutin mo siya, naghihintay ang kayamanan. Bakit po ganoon na lang ang tuwa ni Master? Si Ding Lei po ba ang tinutukoy niyo? Tama po. Siya nga, kilala po ba ni Master ang tagapagmana ng pamilya Ding? Kilala. Naku, kilala ko siya. Magandang balita ya, hinihiling po namin kay Master na gamutin ang tagapagmana ng Ding. CJ, sasama ako sa inyo sa Hilagang Kapital. Gagamutin natin ang kanyang karamdaman. Ang kabutihan po ni Master ay nagniningning. Isang tanglaw para sa aming lahat. Mauna na po kayo, Master. Pero, Huwag kang mag-alala, magiging maayos lang ako. ang kapital ay teritoryo ng pamilya Ding. Makakaligtas ba talaga si Ginoong Lu sa panganib na ito? Ama, patay na ba ang bastardo na yan? Mas matigas ang ulo ng batang yan kaysa sa inaasahan. Ang aming piling mamamatay tao ay natalo niya. Ano, ang aming marangal na hilagang bahay. Hindi man lang kayang alisin ng isang probinsyano, pasensya. Kapag bumalik na ang pinsan mo at ang kanyang master, ang kanilang pamamagitan ay magtatakda ng kapalaran ng hamak na yan. Narinig ko ang pinsan ko ay nakalusot na sa rurok ng Emperor Realm. Ngayon ay nasa Celestial Realm na. Hindi lang yan, ang pinsan mo, itinatag ang Celestial Vanguard sa ibang bansa. Pinag-isa ang mga puwersa sa buong mundo. Nag-uutos sa hindi mabilang na mga piling tao. Ang walang kwentang si Lucien na yan ay wala lang sa atin. Hoy, ano? Natagpuan na ang milagrong doktor. Natagpuan na siya, anak. Maaaring mailigtas pa rin ang mga binti ko. Kapag gumaling ako, ako mismo ang tatapos sa batang yan. Grandmaster, pakiusap po. Maligayang pagdating, ang aming pinakamainit na pagbati sa inyo. Kayo siguro ang milagrong doktor na makakapagligtas sa aking anak. Tunay. Bata pa si Master Lu, ngunit binuhay niya ang pinakamayamang tao sa Dragon City. Na-verify ko na. Siya talaga ang tagapagmana ng banal na kamay. Milagrong doktor, pakiusap po. Anak, aking anak. Tingnan mo kung sino ang narito. Anak, tingnan mo. Ito. Ikaw. Huwag masyadong mag-excite. Matatapos din ito kagad. Sabi ni Master Lu, kayo raw ni Batang Master Ding ay magkaibigan. Magkaibigan. Sa kanya, ama. Siya yan. Siya ang bumugbog sa akin. Ikaw na paslit, paano mo nagawang sakta ng anak ko? At ngayon, naglakas loob ka pang pumunta sa bahay ko? Ang anak mo ang nawala ng kontrol. Pero ang anak mo ang humingi ng gulo. Pero ang pamilya Ding ninyo ay hindi susuko. Kaya ako na mismo ang aayos nito. Lilipulin ko ang pamilya Ding. Ikaw, sisirain ang pamilya namin? Hintayin mo lang. Tama na ang salita, tatay. Tapusin na natin siya. Ikaw na salot, gamutin mo ang sakit ng anak ko, at papatayin kita ng malinis. Paano kung tumanggi ako? Kung gayon, mamatay ka. Ito na ba ang pinakamahusay mo? Wala akong pakialam. Sandali, may darating na pamilyar na mukha. Magpatuloy lang kayo sa pag-uusap. Wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ang lungsod ng karangalan ay pag-aari ng 4 na marangal na pamilya. Dalhin mo ang lahat ng tulong na gusto mo, kahit pa ang mga Diyos mismo. Mabilis na tanong, paano kayo, mga marangal, kumpara sa pamilya Zhu? Ang pamilya Joe ay mga pandaigdigang pinuno. Kami, ang 4 na pamilya, ang namumuno. Pero sa lungsod ng karangalan, bakit naman mahalaga yan? Sa isang paslit na tulad mo? Napakahalaga niya.
Pagbati, Maestro Nakatagong Dragon. Si Zhu King ay nagbibigay galang kay Batang Ginoong Zhu. Patawarin mo ang aking mahinang pagtanggap sa iyong pagbisita. Ang hamak na tahanang ito, ang pamilya Ding ay kabilang sa 4 na dakilang marangal na pamilya. Kailan pa, nagkaroon ng pamilya Zhu sa kanila? Kahit pa umangat ang aking pamilya sa mas mataas na antas, lampas sa marangal na katayuan, hindi ko kailanman magagawang bastyusin si Batang Ginoong Zhou. Ang pamilya Zhu ay naglilingkod kay Maestro Yinlong. Paano mo nagawang insultuhin si Maestro Yinlong? Ito ay insulto sa buong angkan ng Zhu. Ang inyong 4 na marangal na pamilya ay hindi kami tinatakot. Kahit 100 pamilya, ay hindi kayang hamunin ang pamilya Zhu. Oo naman, oo naman. Ang paglilingkod sa kanya bilang amo. Sino ang akala ng bagong yaman na ito na siya? Hindi mo na kailangang itanong yan. Pumili ka ngayon, hamunin ang pamilya Zhou, at ilalabas ko ang dekreto ng Zhou, upang lipulin ang bawat inapo ng Di, o buwagin ang iyong pamilya kaagad, at magretiro mula sa lipunan. Ito lang ang iyong daan patungo sa kaligtasan. Batang Ginoong Zhou, maawa ka. Patawarin mo kami, nakikiusap ako. Maestro Yinlong, ano ang iyong Panginoong Yinlong, nagkamali ako, bigyan mo kami ng awa. awa? Noong makapangyarihan, pinilit ng anak mo ang mga kasal. Walang hiyang kayabangan. Naisip mo ba ang awa no? Bakit ako magpapakita ng awa ngayon? Ngayon, babagsak ang pamilya Ding. Bigyan mo kami ng paraan para makalabas. Sumuway ka, at iaktibo ko ang dekreto ng Zhou. Ang dekreto ng Zhou mo ay naglakas loob na diktahan ng kapalaran ng pamilya Ding. Hi, bro. Xiao Hai, sa wakas ay nakabalik ka na. Huwag kang mag-alala, Tito. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan nila ang pamilya Ding. Si Hai ang hayop na gumawa nito. Pinilayan niya ako. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Kung kaya kanyang pilayan, papatayin ko siya. Ding Hai, kaya pala wala kang pakialam sa pamilya Zhou. Zhou Pingtuan, umalis ka na habang may pagkakataon pa. O sa isang salita lang, wawasakin ko ang pamilya mo. Ang yabang mo, gusto kong makita kung paano mo wawasakin ang pamilya Zhou. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo. Wasakin ang pamilya Zhou ngayon. Puksain ang pamilya Zhou. Sa loob ng 1 minuto, magmamakaawa ka. Managinip ka na lang. Kung gayon, tingnan natin. At ikaw, gamutin mo ang binti ng kapatid ko ngayon. Pagkatapos, lumuhad ka at magmakaawa ng kapatawaran. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, dudurugin kita. May isa akong sasabihin sa'yo. Managinip ka na lang. Ano ang sinabi mo? Nagtagumpay ako, hindi ba? Bumagsak na ang pamilya Zhou. Kasama ka sa Hall of Valhalla. Hindi ako kasama sa hall. Ako ang Master ng Hall of Valhalla. Ano? Ikaw ang master ng Hall? 6 na buwan na ang nakalipas, mag-isa mong pinatay ang 12 warlords at nilikha ang Hall. Naging isang alamat. Oo, ako ang gumawa niyan. Ang Hall of Valhalla ngayon, inuutusan ng 4 na hari ng langit, 10 Diyos ng digmaan, 36 na bituin ng langit, at 72 na demonyo ng lupa. Malapit na itong makipagkumpetensya sa Black Emperor Hall, at magiging nangungunang kapangyarihan sa buong mundo. Sa tingin mo, ang pagpuksa sa maliit na pamilya Zhou, ay kasing dali ng pag-itit ng hangin, hindi ba? Ikaw ang master ng Hall. Sumusuko ang pamilya Zhou ko. Ginoong Hidden Dragon, ngayong bumagsak na ang pamilya Zhou, hindi ka na namin kayang suportahan. Ayos lang, ginawa mo ang lahat. Tara na. Anak, hindi na ganoon katapang, ano? Mga langgam, lumuhad kayo sa harapan ko. Wala akong pakialam sa Hall of Valhalla mo o Chili Hall. Kinatatakutan ka nila, pero ako, hindi. Kung gayon, bubugbugin kita hanggang sa matakot ka. Xiao Hai, sayo na siya. Hai Ge, patayin mo siya, patayin mo siya. Anak, ayos ka lang ba? May tao. Po. Patayin mo siya para sa akin. Opo, sir. Lahat sila ay mga nangungunang eksperto. Mukhang kailangan kong magsikap. May kakayahan ka, bata, para hamanin ng isa sa 4 na hari ng langit. Ito ay bahagi pa lamang ng aking tunay na kapangyarihan. Nagsasalita ka pa rin bago mamatay? Ipakita mo sa akin ang buong lakas mo. Isang mandirigma na nasa antas emperador? Ngayon, nararamdaman mo na ang iyong kawalang halaga. Nasa rurok ako ng antas imperial. Paano niya ako matatalo? Hindi lang kita tataluni, ipadadala pa kita sa libi niya. Guru, bakit ka narito? Nakita ko ang kapahamakan mo ngayon.
Kaya ako ay dumating upang tulungan ka. Anong klaseng kasanayan ang pinagsasanayan ng batang ito? Talagang kahanga-hanga. Ikaw na ang pinakamalakas. Sa henerasyon ng mga kabataan, hindi ko inaasahan na mayroong kasing edad mo, nahihigit pa sa'yo. Hindi mo ba sasabihin sa matandang ito kung sino talaga ang iyong guro? Wala kang pakialam, masyadong malakas ang matandang lobong ito. Hindi ko siya matatalo ngayon. Kailangang magbukas ng isa pang emergency plan. Ito ay ang Black Emperor Token. Guro, ang lumang platong ito, ang Black Emperor Token, lubos na sigurado. Isang dekada na ang nakalipas, nagkaroon ako ng karangalang labanan ng Black Emperor. Nasaksihan ko mismo ang token na ito. Guro, nanalo ka ba? Tinalo niya ako sa isang galaw lang. Ganoon ba kalakas ang Black Emperor? Nagpakita siya ng awa noong araw na yon, at niligtas ang aking buhay. Saan mo nakuha ang token na ito? Ano ang pakialam mo? Alamin mo lang ito, ang Black Emperor Token ay nagtataglay ng kanyang buong otoridad. 10 taon na ang nakalipas, tuluyang naglaho ang Black Emperor. Malamang ay matagal na siyang patay ngayon. Iminumungkahi mo ba na ang simpleng token na ito ay makakatakot sa akin? Huwag mong sabihin na iniisip mo na peke ang aking Black Emperor Token. Disipulo, malubha na ang kanyang sugat ngayon. Hindi na siya kalaban para sa'yo. Ngayon ay maaari mo nang bawiin ang iyong karangalan. Maghanda kang mamatay, bata. Sino? Sino ang nangahas na saktan ng aking minamahal na alagad? Guro, anong ginagawa ninyo rito? Bata, kung hindi ako dumating, bogbog sarado ka na sana. Guro, itong matandang hukluban na ito, inambus niya ako habang hindi ako handa. Huwag kang mag-alala, hindi ba't inambos ko rin? Ang alagad niya, lumpo na siya. Mamamatay siya sa loob ng 24 na oras. Guro, iligtas ninyo ako. Hindi. Alagad. Ikaw na masamang demonyo, winasak mo ang kanyang mga panloob na organo. Huwag mo siyang kawan. Sasama ka rin sa kanya sa lalong madaling panahon. Mayabang na hanggal, alam mo ba kung sino ako? 10 taon na ang nakalipas, hindi mo kinaya ang isang galaw ko. Nagpalit lang ako ng maskara, hindi mo na ako nakikilala. Ano, ang maskara na yon? 10 taon na ang nakalipas. Ikaw si Panginoong Itim na Emperador. Ngayon, alam mo na ang tunay kong pagkatao. Pinatawad kita noon, dahil sa iyong pambihirang talento sa martial arts. Ipinadala kita sa bundok Kunlun upang magsanay, ngunit nanatili kang walang pagsisisi. Ngayon, sinasanay mo ang walang kwentang alagad na ito upang magdulot ng gulo. Kunlunzi, paano natin ito aayusin? Awa, Panginoong Itim na Emperador. Kasalanan lahat ito ng aking alagad. Nararapat siyang parusahan. Ininsulto niya ang inyong kamahalan. Patawarin ninyo kami, Panginoon. Iligtas ninyo ang aming buhay. Bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Naiintindihan ko, dahil ito ang dapat mangyari. Tatapusin ni Kunlunzi ang sarili niyang buhay. Nakikiusap ako, Panginoong Itim na Emperador. Iligtas ninyo ang buhay na ito na hindi karapat-dapat. Guro, umuwi na tayo. Halika rito. Gagamutin ko ang iyong mga sugat. Salamat, Guro. Panasan mo ang dugo sa iyong bibig. Guro, ikaw pala ang Black Emperor. Ang galing mong magtago. Marami akong pagkakakilanlan. Ang Black Emperor ay isa lang doon. Guro, kailangan mo pa ba ito? Ang Black Emperor Hall ang pinakamalakas na kapangyarihan. Kaya mo ba ito? Nandito ang iyong token. Walang hindi ko kayang hawakan. Mabigat ang ulo na nagdadala ng korona. Ang pagtayo sa unahan ay nangangahulog ang pagharap sa walang katapusang panganib. Ako ang iyong disipulo, nakalaan na maging royalty. Bumalik ka na. Ayusin mo ang natitira. Ibibigay ko sa iyo ang Black Emperor Token. Ano pa ang natitira? Anong gulo pa ang maaaring matira? Makikita mo pagbalik mo. Hindi naman ganoon kalaki ang Dragon City. Ngayong nandito ang iyong token, kaya kong lutasin ang anumang problema. Kung ang lahat ay kasing simple, tulad ng iniisip mo. Mas malalaking hamon na ang hinarap ko. Wala ito. Sige, ayusin mo na. Babalik na ako sa Medicine King Valley. Mag-ingat ka sa paglalakbay, Guro. Kuya. Sobrang na-miss kita. Bakit mo ako sinaktan? Narinig ko na ang loan na iyan ay naglakas loob na makipagsabuatan sa mga Lin para apihin ang yiyi natin. Hindi ka lang tumulong. Pumayag ka pa sa alok niyang kasal kay Xiaoying. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Napilitan lang ako. Kung hindi ako pumayag, dudurugin ng pamilya Lin ang mga tang natin. Tito,
Tito, sarili ko itong desisyon. Hindi kasama si tatay. Anong marangal na sakripisyo? Kung hindi dahil sa aristokratang iyon na interesado sa'yo, papatayin na kita ngayon. Teka, anong aristokrata? Lumaban ako sa mga kaaway sa hangganan, at nakuha ang titulong Diyos ng digmaan. Ang mansyon ng punong ministro ay gustong makipag-alyansa sa atin sa kasal, kaya nagpadala ako ng mga litrato ng ating mga dalaga. Agad pinili ni Binatang To mula sa mansyon si Xiaoying. Ang galing na balita, kung magtagumpay ang kasal na ito, mapapatawad ang iyo mga nakaraang pagkakamali. Hindi. Engaged na ako kay Lucien. Personal na inaprubahan ito ni Lolo. Hindi na tayo pwedeng umatras ngayon. Bobo ka ba? Ang pagpapakasal sa bahay ng punong ministro ay magpapataas sa buong pamilya natin. Paano mo nagawang ipagkanulo ang pamilya? Para sa personal na kapakinabangan. Ako pa ang lektoran mo, mga gwardya. Arestuhin siya. Opo, sir. Hindi mo ako mapipili. Pagbabayaran ito ni Lucien. Dalhin siya. Ngayon na, ako ang makapangyarihang Diyos ng digmaan. Takot kay Lucien, kaya ko siyang pasinggawin sa isang hininga. Kahanga-hanga. Xiaoying, nakabalik na ako. Nasaan si Xiaoying? Bakit ka na naman nandito? Lumayo ka kay Xiaoying. Tapos na siya sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga maharlika ng bido ay nagpakita ng interes sa kanya. Maging matalino ka rito at lumayas ka. Huwag mong sirain ang pagkakataon ni Xiaoying sa kaligayahan. Nagkagustuhan kami sa isa't isa. Paano naging problema yon? Pagmamahalan, malalaman mo rin, ang tinatawag mong pag-ibig ay walang halaga, laban sa tunay na kapangyarihan. Anong nangyayari? Kung pinahahalagahan mo ang buhay mo, pumunta ka sa bahay ni Tang Yi. Magkakaintindihan ng lahat. Basura. Bakit ka nang iinsulto? Hampas lupa. Pupunta ka ba sa bidu o hindi? Magkapatid tayo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ang kaluwalhasian ng pamilya Tang Sabid. Pero pinili mong magpakatanga sa paghabol sa talunan na iyan. Nababaliw ka na ba? Nakakaawa. Kalagkarin niyo siya palabas. Tigil. Nandito ako para kay Tang Junhan. Sabihin mo sa kanya na lumabas. Paano ka naglakas loob? Paano ka naglakas loob bigkasin ang pangalan ng Diyos ng digmaan? Talagang isa kang bastos na hamak. Mabuhay ang Diyos ng digmaan. Pakawalan mo agad si Xiaoying. Ang pagsuko sa kanya ay hindi opsyon, pero hahayaan kitang makita siya. Xiaoying. Lucien. Hayop ka, sinusuntok mo ang sarili mong pamangkin. Ang anak ng pamilya ko ay nagkamali. Ano ang masama sa pagdidisiplina sa kanya? Ang iyong kawalang galang ang magiging sanhi ng iyong pagbagsak. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Lalaruin ko ang laro mo hanggang sa huli. Pakawalan mo na si Xiaoying. Mapangahas na salita, dakpin siya agad. Basura. Umalis ka. Bata, sa tingin mo matapang ka? Kung kaya mong tanggapin ang 3 suntok mula sa akin, ano man ang ginawa mo ngayon, hahayaan ko na lang. CJ. Deal. Tigil. Ayoko kapag tinututukan ako ng baril. Tinututukan kita ng baril. Ano ngayon? Alam mo ba kung sino ang tagapagmana ng Black Emperor? Aktibahin ko ang Black at dudurugin ang kaluluwa mo sa abo. Nababaliw ka na ba? Tagapagmana ng Black Emperor? Seryoso? Tumingin ka na ba sa salamin? Kahit nagaling ka sa Black Emperor's order. Ano ngayon? Ako na ang Diyos ng digmaan ngayon. Ano ang magagawa ng order mo sa akin? Puno ka ng sorpresa. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang tunay na kapangyarihan ng order. Blackguard, magtipot. Sa utos mo, Master. Ang nagtutok ng baril sa ulo ko, baliin ang braso niya, opo. Huwag kang lumapit. Tatay. Ito ay paghihimagsik. Paano mo nagawang saktan ang Diyos ng digmaan? Tandaan mo. Sa isang tawag lang. Ang 100,000 mandirigma ko ay dudurugin ng palasyo ng itim na emperador. Mukhang hindi mo pa rin alam ang iyong lugar. Mula nang itatag ang palasyo ng itim na emperador, hindi kami kailanman yumuko sa mga banta. Nasaan na ang kayabangan mo ngayon? Ano ang gusto mo? Halika rito. Ikaw babae, halika rito. Sabi ko lumapit ka.
Saktan mo ulit si Xiaoying. At sasaktan ko ang anak. Tatay, Papatayin kita. Tatapusin kita. Sinaktan mo ang anak ko, hindi mo ako kayang saktan ngayon. Manahimik ka. tatay, iligtas mo ako. Kilala mo ba kung sino ito? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, nagustuhan ng mansyon ng dakilang tagapagturo si Xiaoying. Papunta na sila. Ininsulto mo ang mansyon ng dakilang tagapagturo, hindi ka rin magkakaroon ng magandang katapusan. Ang babae ko, walang makakakuha sa kanya. Lalabanan ko ang sinumang susubok na kunin siya. Xiaoying, huwag kang mag-alala. Nandito ang kapatid mong si Luchen para protektahan ka. Huwag kang matakot. Tara na. CJ, Mapanghimagsik, naglakas loob na atakihin ako, ang Diyos ng digmaan. Tumawag ka, wasakin ang kanilang palasyo ng itim na emperador. tatay, Anak ko. Young Master 2, maligayang pagdating sa Dragon City. Anong nangyari sa'yo? Sino ang sumakit sa'yo? Nakakahiyamang sabihin, pero hihingi sana ako ng tulong mo. Sino ang ganoon katapang, na naglakas loob na saktan ng ating Diyos ng digmaan, si Tang? Sabihin mo kung sino siya. Pop unit punutin ko siya. Si Young Master 2. Young Master 2, tuloy po kayo. Tigil. Baliw ka ba? Hindi ba't nilinaw ko na? Ayaw na sa'yo ng pamilya Tang. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Bingi ka ba? Ikaw na mapagsamantala at mapagkunwari. Paano mo ako didiktahan? Ikaw. Sabihin mo na, mali ba ako? Tama na. Umalis ka. Umalis ka. Imposibleng umalis ako, gayunpaman, naparito ako para ipaalam sa'yo. Kami ni Xiaoying ay malapit na. Ikasal. Imposible yan. Makinig ka. Isang pulaka na naghahangad ng laman ng sisna. Nababaliw. Pangarap lang yan. Ipinagbabawal ko yan. ama, Walang saysay ang pagpayag mo. Sa anong karapatan? Ang yabang. Pangalawang kapatid, bumalik ka na, at ito ay, si Binatang 2 mula sa ari-arian ng dakilang preceptor. Kaya ikaw pala si Binatang 2, isang karangalan ng makilala ka. Hindi na kailangan ng formalidad. Tutal, magiging dinan ko na kayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tungkol sa kasal mo kay Xiaoying, buong suporta ko ang sayo. Binibining Tang, tiyak na hindi ka taut-utol, di ba? kailanman, malapit na akong ikasal. Kay Kuya Luchen, Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pagpapakasal sa'yo ay papatay sa kanya? Tingnan mo ang sarili mo. Mahina at sakitin ang hitsura. Papatay na ko. Matigas pa rin ang ulo mo. Hayaan mong bigyan kita ng pampaganya muna. Ama. Pakawalan mo na ang aking ama. Pakawalan ninyo siya. Ito ay pampaganya pa lang. Pumili ka, buhay ng iyong ama, o kaligtasan ng iyong babae. Luchen, ayos ka lang ba? Ako. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Nalesan ka na. Palayain mo ang aking ama. Lalaruin ko ang laro mo. Narinig kong hawak mo ang Black Emperor token. May impluensya ka, kaya kailangan ko ng panakot para takutin ka. Ngayon, lumuhad ka kapag kinakausap mo ako. At kung tumanggi ako, Kung gayon, hindi ka na. bitawan mo ang aking ama. Halimaw ka. Luluhod ka ba o hindi? Sige, luluhod ako. Xiao Chen. Huwag. Iwanan mo ako, Xiao Chen. Xiao Chen. Luchen, Ano ang halaga ng Black Emperor token? Laruan na lang kita ngayon. Baliin ang kanyang mga paa at kamay. teka. Patawarin mo siya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Xiaoying, huwag. Mahal ko, ipinagtatanggol mo ang ibang lalaki sa harap ko? Hindi ka ba natatakot na magseselos ako? Luchen, ang mga langgam na tulad natin ay hindi makakalaban sa ganoong kalakas na puwersa. Pagod na ako. Hayaan mo silang sirain ako. Basta ligtas ka. Kalimutan mo na ako. Sino ang mga ngahas na saktan ka? Wawasakin ko sila. Kahit malapit ka ng mapahamak, mayabang ka pa rin. Ano, gusto mo nang magluksa sa iyong ama? Pahalagahan mo ang buhay mo habang kaya mo pa. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Xiao Chen. Luchen. Luchen. Ayos lang ako. Ibagsak siya. Ngayon na. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang makialam dito.
Huwag kang umalis. Ama! Xiao Chen. Huwag mong isakripisyo ang iyong dangal para sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Heto. Ako na ang iinom nito. Sa buhay na ito, si Kuya Lucien lang ang papakasalan ko. Mabigat ang korona sa ulo ng nagmamay-ari. Sa gitna ng bagyo, walang katapusang panganib ang nakapaligid sa iyo. Bilang iyong disipulo, kailangan kong bumangon bilang isang pinuno. Umakyat siya lampas sa ranggo ng Diyos. Umabot sa antas ng imperial. Patawarin mo ako, aking Panginoon. Maawa ka. Pinili mo ang pintuan ng impyerno kaysa sa landas ng langit. Xiao Chen. Lolo, Magaling, tatay. Sa wakas ay nagkaroon ka na ng pag-unlad. Ama. Si Ginoong To ay mula sa mansyon ng dakilang preceptor. Ininsulto mo siya ngayon. Ang pamilya Tang ay mapapahamak. Wala kang silbi. Hindi ba kita tinuruan ng mas mabuti? Ang isang lalaki ay dapat may dignidad sa buhay. Duwag ka. Pa, ako ay isang pinarangalang Diyos ng digmaan. Kailangan mo ba akong ipahiya? Sa harap ng lahat? Sige, saktan mo ulit ako. Kung saktan mo pa ako ulit, ako. Ano ngayon? Nangangahas kang magtaas ng kamay sa akin? Paano kung saktan kita ulit? Sige, kung gayon, itatakwil kita. Ikaw. Kaya Diyos ka ng digmaan, kahit martial ka pa, anak pa rin kita. Sino ang nangangahas na saktan ako? Batang Ginoong To. Ang aking ama ay ang dakilang preceptor. Paano mo ako nagawang saktan? Pagbabayaran ka niya, nangangahas kang magdulot ng gulo sa aming Tang Manor, hindi lang ang iyong preceptor, maging ang emperador mismo, ay aalis dito ng nakakabaong. Ang lakas ng loob, sinisiraan mo ang emperador, iuulat ko ang pagtataksil na ito, ang iyong pamilya Tang ay pupuksain. Patawarin mo kami, Batang Ginoong To. Ang aking ama ay nagiging ulyanin na, at nagsalita ng walang kabuluhan. Ama, Lucien, humingi ka ng tawad kay Batang Ginoong To ngayon. Kung hindi, tapos na ang aming pamilya Tang. Tingnan nyo nga kayong lahat, mga duwag na walang gulugod. Kung hindi dahil sa akin, bumagsak na sana ang pamilya Tang. Ama, ginagamit mo pa rin ba? Ang pagiging matanda mo? Kalokohan, walang kwenta. Hintayin mo lang, matandang hakluban. Ama, iulat mo sa emperador, ang matandang Tang na yan sa Dragon City. Nilapastangan ng kanyang kamahalan, magpadala agad ng tropa, para lipulin ang buong angkan niya. Tapos ka na, matanda, kapag inulat na ng ama ko sa emperador, sisilakay ang mga eroplanong pandigma sa Dragon City, at pupuksain kayong lahat. Wala kaming kasalanan, Ginoong To. Wala akong ginawang masama. Ang matandang Hangul na yan, ang nagpahamak sa pamilya natin. Ginoong To, kami, mga kapatid, ay laging tapat sa iyo. Sundin niyo ang utos ko, at ililigtas ko ang buhay niyo. Kung lalaban kayo, wala akong awa. Tingnan niyo nga kayong dalawang, mga kaawa-awang lalaki, walang kwentang mga duwag. Lolo, kung sasaktan ka nila, lalabanan ko sila hanggang kamatayan. Magaling, Xiao Chen. Kapag dumating ang mga jet ng Northern Capital, tingnan natin kung gaano kakatapang noon. Pusta ko, kung dumating ang mga mandirigma ng Beidou dito, ikaw ang una nilang hahanapin. Kalokohan, ang ama ko ang Grand Preceptor, paborito ng emperador. Bakit nila ako aarestuhin? Sige. Sandali. Tatawag muna ako. Hello. Tigilan mo na ang pag-inom ng tsaa. Gusto akong arestuhin ng mga big shot ng Beidou ninyo. Sasama ka rin ba? Para manood ng palabas? Nagkataon, may koneksyon ako sa Beidou. Tingnan natin kung makakapag-intercede sila para sa akin. Kahit nakilala mo, ang ilang big shot doon, o may connection ka, kaya ba nilang tapatan ng Grand Preceptor? Ama, nawawala ka na sa katinoan, hindi mo nga kayang ayusin, ang maliit na bayan na ito, ng maayos, at naglakas loob ka pang ikumpara kami, tagumpay, kasikatan, respeto, lahat ay nasa buhay ko, sino ang mag-aakalang ang pamilya namin, ay magkakaroon ng kahihiyan, na tulad mo, kahihiyan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng digmaan, paano ako naging kahihiyan? Matandang Hangul, nakakain ka na ba ng 5 desenteng pagkain? Paano mo nasabi yan? Hindi na matutulungan. Sino ang hindi na matutulungan? Mabuhay ang emperador. Kamahalan, bakit po kayo personal na dumating? Mabuhay ang emperador. Silong Aoshan ay bumabati kay Marshal Ta. Kamahalan, nababaliw na po ba kayo? Ang matandang ito ay ininsulto. Ang inyong kamahalan, nilapastangan niya ang dignidad ng imperyo. Nagahas na insultuhin ang emperador. Ang iba ay maaaring tumayo.
Tuhyu magulat. Anong paninirang puri ang sinabi niya? Kamahalin, sinabi niya na, kahit dumating kayo sa mga tang, aalis kayo sa kaba. Tama siya. Kahit ako pa, sinumang maglakas loob na magpakitang gilas kay Tang Shuai, ay tiyak na bubuhatin ng nakastretch. Kamahalin, sinasabi ninyo bang siya si Tang Shuai? Sa nakaraang siglo, tatlong makapangyarihang figura ang lumita. Una, ang Diyos ng digmaan na mag-isang, nagtaboy sa Nine Nation Alliance, nang salakay nila ang ating mga hangganan, ipinagtanggol ang ating bansa. Pangalawa, nang lumaganap ang terorismo, at ang mundo ay naluklok sa kadiliman. Isang lalaking nagngangalang Black Emperor, ang lumikha ng Black Emperor Hall. Sa loob ng 3 taon, nilipol niya ang daan-daang grupong terorista na ikinagulat ng buong mundo. Pangatlo, ang ermitanyo ng Medicine Vault. Nang marinig ang tungkol sa mga kilalang kontrabida, lumabas upang alisin ang kasamaan sa mga tao. Ikinulong sila sa lambak bilang parusa, at sa pamamagitan ng kahangahangang kasanayan sa medisina, iniligtas niya ang mahihirap at mahihina, na kilala bilang Divine Hands. Sa totoo lang, ang 3 taong ito ay iisa lamang, at ang taong ito ay ang nakatayo sa harapan natin. Ang pinakagwapong lalaki sa Dragon Con, si Tang Shuai. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo bang siya? Ang Diyos ng digmaan, Black Emperor, at Divine Hands? Kung hindi, bakit ko siya pupuntahan? Nang personal, Tang Shuai. Tang Shuai, maawa ka. Tang Shuai, bulag ako at hindi kita nakilala. Dahil bulag ka, anong silbi ng mga mata mo? Dukitin ng mga yan. Ininsulto ba niya si Tang Shuai? Umasa siya sa pagiging anak ng Grand Tutor. Para tangkaing agawin ng aking apo, at nagbanta na pupuksain ang buong pamilya ko. Ang mga masasamang tao na tulad nito, ay hindi dapat payagang makasuklam-suklam. Paano ka naglakas loob na maging bastos kay Tang Shuai? Dalhin siya, ikulong siya sa North Capital Prison. Tang Shuai, nagkamali ako. Nagkamali ako, Tang Shuai. Patawarin mo ako. Paano makakaligtas ang isang masamang kontrabida na tulad mo? Dalhin siya. Marshall Tang, nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, Marshall Tang. At ang aking anak na walang utang na loob na ito, ay walang moral na integridad. Hindi siya karapat-dapat ipagtanggol ang ating bansa. Kamahalan, pakiusap, bawiin ang kanyang titulong Diyos ng digmaan. Dahil hinihiling ito ni Marshall Tang, alisin sa kanya ang estado ng Diyos ng digmaan, at gawing karaniwang mamamayan. Tatay, sarili mong dugot laman ako. Kailangan mo pa ba akong sipa-sipa habang ako'y nasa ibaba? Umalis ka. Itinatatwa ko ang walang kwentang anak na ito. Sige, ayaw mo ako bilang anak mo? Kung gayon, hindi ko rin kailangan ng ganyang ama. Tama na, tapos na ang ating usapan dito. Aalis na ako. Teka, Ang iyong utos, Marshall Tang. magbabago ang mundo sa loob ng 1 buwan. Ito ang asawa ng aking apo. Nasa antas na ng emperador ang kapangyarihan. Kung sasama siya sa ating hukbo, sisiguraduhin niyang uunlad ang Dragon Nation sa loob ng 1 siglo. Upang maabot ang antas ng emperador sa ganoong kabata, ang ganoong kapangyarihan ay lumalampas pa sa iyong kasikatan. Ang ganoong kapangyarihan ay lumalampas pa sa iyong kasikatan. Sa ganoong mga talento, pinagpala ang ating Dragon Nation. Napakahusay. Sa pamamagitan nito, pinangalanan kitang kataas-taasang banal na dragon. Magulat ka agad sa Northern Capital. Salamat, dakilang emperador. Paalam, Marshall Tang. Lolo, paano po kayo naging ganito kagad? Sa dami ng inyong mga prestihiyosong titul, maging ang emperador ay lubos na gumagalang sa inyo. Matanda na kayo. Marami na kayong naranasan. Ang magkaroon ng ilang maalamat na kwento, hindi ba't natural lang yan? Lolo, hindi ko po inakala na kayo pala ang aking guro sa simula pa lang. Anong guro ang sinasabi mo? Nag-aral ako sa ilalim ng Divine Hand sa loob ng maraming taon. Nagsanay sa Valley of Villains. Hindi ko inasahan na ikaw ang aking guro. Talaga? Ang tagal mo siyang sinanay. Bakit hindi mo siya nakilala? Araw-araw po kasing nakamaskara si Lolo. Paano ko po malalaman? Bukod pa rito, siya ay isang gumagala na martial arts master. Kaya niyang ganap na baguhin ang kanyang boses. Lolo. Tatay, hindi na po kayo tututol, di ba? Walang tutol. Wala po. Ang mga desisyon ng pamilya ay palaging desisyon ni Lolo. Wala kang kwentang hanggal. Ang perpektong kaayosang ito ay muntik mo nang sirain. Ngayon ay idinedeklara ko na ang pinuno ng pamilya Tang ay si Ying. Pero ako, Hindi po tama yan, tatay. Babae si Ying. Walang babae ang kailanman. Namuno sa aming pamilya. Ano ang masama doon? Ang mga lalaki ng Tang ay pawang walang silbi. Ngayon ay kailangan nating umasa sa ating mga babae upang itaguyod ang pamilya. Pag-isipan mo ang iyong mga pagkakamali. Ying! Tapos na ang usaping ito. pero, Lolo, bata pa po ako. Kulang sa karanasan sa mundo. Hindi ko po kaya. Huwag kang matakot. Tutulungan ka ni Chen. Siya na ngayon ang Divine General. At narito pa rin ako. Walang sino man ang mangangahas na apihin ka. Ying, tanggapin mo ang tungkuling ito. Buong suporta ko sa iyo. CJ. Sige na nga. Ngayon, bilasin ninyo at maghanda para sa kasal. Naghihintay ako mag-toast sa inyong kasal. Lolo. Maaari ka bang dumalo sa kasal namin, Ying, at magpakita? Anong ibig mong sabihin? Lolo, makinig ka. Ikaw ang Diyos ng digmaan, ang itim na emperador, at ang kamay ng Diyos, maging ang emperador, ay lubos kang iginagalang. Kung magpapadala ka ng balita, ang mga makapangyarihang tao sa buong mundo ay dadalo sa aming kasal upang bumati sa amin. Masyadong maraming atensyon kay Chen ay maaaring mapanganib. Ang mga kaaway sa anino ay mas mahirap ipagtanggol. Manatiling mapagpakumbaba at maingat. Madaling iwasan ng lantad na atake. Mahirap bantayan ng nakatago.
Naiintindihan ko, Lolo. Hindi ako magpapansin. Tama na ang usapan. Bilasan mo at ayusin ang paghahanda sa kasal mo. Sige po. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng isang espesyal na bagay. Ano po yon? Makikita mo na lang. Itay, kung ganoon ka kagaling, bakit hindi mo tulungan ang pamilyang Tang? Anong tulong? Gawin mong nangungunang angkan ang pamilya namin sa loob ng maraming taon. Inaapi kami ng iba. Ang pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay hindi masama. Lochen, ngayong gabi, maaari ka bang manatili sa akin? Tigilan mo ang pagtitig. Tara na, Diyos ko. Naku po, ang mga kabataang ito, grabe. Hindi ito tama. Anong masama doon? Ikakasal na tayo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, hindi na ako makapaghintay. Isang gabi ng pagmamahalan. Walang oras na sasayangin.